Ano ang problema sa probinsya? Ano ang kinakatakutan mo? Basta magsumikap ka, magkakaroon ka pa rin ng magandang buhay. Baba ka ngayon. Huwag mong ipagpaliban ang pag-inom ko ng alak sa kasal ng pangalawang binata. Umalis, umalis, umalis. Kakatapos lang mapatalsik sa bahay, ginawa yan sa akin. Talagang malamig. Si Jiang Chen ba yan sa labas? Oo, ako yan. Ang apo ko. Naghintay ako sa iyo, apo. Ikaw ang lola ni Sushiwen? Oo. Ito ang regalo ng lola para sa'yo. Huwag mong ikahiya. Ito ang Patek Philippe Nautilus. Nagkakahalaga ito ng milyon-milyon. Hindi ba taga-probinsya ka? Saan mo nakuha ang ganoong pera? Sino ang nagsabi na dapat mahirap ang mga taga-probinsya? Kumusta? Ako si Sushi Wen. Magiging asawa mo ako simula ngayon. Halika, anak. Pasok na. Siya, may congenital asthma siya. Hindi ako makahinga pagkatapos ng 2 hakbang. Maaari itong maipasa, hindi ba? Kung hindi ito gagaling, maaari itong mamatay ng biglaan isang araw. Paano ako makakapag-asawa ng babae tulad ko? Nagsisisi ka ba? Huwag kang mag-alala, palalaya kita kapag ako'y namatay. Ang kondisyon ay, bago ka mag-asawa ulit, dapat mong bigyan ang iyong lola ng pensyon para mamatay. Ito rin ang dahilan kung bakit gusto ko na sumali ka sa pamilya Su. Sa huli, wala nang iba sa pamilyang ito maliban sa akin at sa aking lola. Kahit na ang pag-aasawa ay isang transaksyon, pero hindi ko kayo tratuhin ng masama. Ito ay isang black gold card na makukuha lamang kapag may assets na higit sa 100 million. Ito ay ibinigay sa akin. Ako ay sakitin. Ang lola ay tumatanda na ulit. Kailangan mong alagaan ang malaki at maliliit na bagay ng pamilya Su. Gawin mo lang ito ng tama. Magkakaroon ng mas maraming rewards mamaya. Kapag pinirmahan mo ang employment contract sa loob. Napakaliit. Hindi. Kahit na ako'y pinilit na pumasok. Kapag pinili kong pumasok sa pintong ito, tayo ay pamilya. Bilang ang tanging lalaki sa pamilyang ito, ito ang aking tungkulin na alagaan kayo, kaya hindi ako tumatanggap ng employment. Hindi ka magkakaroon ng bayad. Ito. Maaari kong magtanong ng walang pasubali? Maaari naming alisin ang mga bagay na ito. Talaga lang farming. Oo. Ang pamilya namin ay nag-farming ng mga henerasyon. Ito ay medyo overgrown lang. Marami. Gaano pa karami ang ito? 000 ares. Para sa nakikita at hindi nakikita ang ating lupa. Napakarami. Bukod pa sa iyon, mayroon din higit sa 12 na mga bukid na ang taunang kita ay 10 milyon. Bukod pa, ako ay naglalagay ng ilang pamumuhunan, mayroong mga 40 o 50 kumpanya na may mga bahagi. Listado ang mga 7 o 8 sa mga ito. Ay. At Hoy, tigil-tigil tita. Sabihin mo lang direkta sa akin. Magkano ang kita ng ating pamilya bawat taon? Mas madali para sa akin tanggapin ito? aba, malamang 10 bilyon. 10 bilyon. Ha? Jiang Chen! Jiang Chen! Ayos ka ba? Huwag mo akong takutin. Ang tanga kong kapatid. Kung alam mo at ng mama mo ang nawawala sa inyo, siguradong magsisisi ako. Hehe. Mahal, nagbibiro ka ba? Kakakasal lang kita. Hindi pa mainit ang puwit ko. Humiram ka ng pera sa akin. 50 milyon pa. Sinasamantala mo ako. Paano ka magsalita? Jiang Hao, humiram ako ng pera. Hindi ba ito para makuha ang pamumuhunan ng Diyosa ng Kayamanan? Huwag mong kalimutan, mag-asawa tayo ngayon kung hindi mo iligtas ang sarili mo. Kapag ang pamilya Lin ay malugi, isang araw, magbabayad ng bilyon-bilyon na utang. Ikaw rin. Ang 1 bilyon ay hindi para sa'yo. Hindi ba ito nakakasakit sa akin? Ikaw ang asawa ko. Paano ko matitiis saktan ka? Sa pagkakaalam ko, ang Diyosa ng Kayamanan ay may halagang 1 trilyon. Ang pamumuhunan ay 5 bilyon. Kapag nakuha ko ang pera, 2 bilyon at kalahati, dalhin mo ang 2.5 bilyon sa bahay.
Pagkatapos, ang buong pamilya Jiang ay ipagmamalaki ka. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo, naiintindihan. 2 bilyon at kalahati. Alam ko na tama ang asawa ko. Hintayin ang pera na dumating. Jiang Shen, ang tanga, siguradong hindi mamamatay sa inggit sa akin haha. Asawa, alam ko ikaw ang pinakamahusay para sa akin. Hintayin mo ako humingi ng pera sa mga magulang ko ngayon. Nandito. Sanay ka sa ginhawa sa lungsod. Mag-ingat sa paggawa sa bukid. Huwag kang mapagod. See? Hahanap kita sa bukid pagkatapos ko sa ginagawa ko. Hindi, magpahinga ka lang sa bahay. Kaya ko ito mag-isa. Lola, hey, nagpunta ako sa trabaho. Dahan-dahan. Hey, hintayin mo ako. Mabuting apo. Ipinaliwanag mo sa kanya ang kalagayan natin? Hindi ba natatakot ka na may masamang hangarin ang batang ito? Lola, ano ang tingin mo sa mundong ito? Gaano karaming tao ang makakatanggi sa tukso ng 100 million? Ito ay bihira rin. Naniniwala ako na siya ay taong karapat-dapat sa tiwala natin. Kung talagang gumawa siya ng hindi pangkaraniwan, iyon lang ang magpapatunay na ako, Su Shiwen, ay nagkamali ng tao. Batang lalaki, sana hindi mo ipapahiya ang mabuting apo ko. Hey Ching Ching, ano ang problema? Grupo ni Miss Lin Wanshan, nandito ako para humingi ng investment muli sa iyo. Sige, nakikita ko. Ang regalo na pinapaghanda ko para sa Jiang Chen. Dapat narito na ito, sa lalong madaling panahon. Tatay, ang diyosa ng kayamanan ay mahina at masakitin. Sa loob ng libu-libong taon, ang ginseng ay naging lunas. Binibigyan natin ito ng kinakailangan. Ang investment ay tiyak na darating ng natural. Ha 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 ha. Oh dear, dapat kong pasalamatan ang mabuting anak na lalaki ko sa 50 million yuan. Kung hindi, paano ako magkakaroon ng pera para makuha ang 1,000-year-old ginseng na ito? Ha 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 ha. Father-in-law, welcome ka. Ito ang dapat kong gawin. Haha, sa huli, magiging masaya ako sa buong buhay ko. Umaasa pa rin ako sa iyo at Ruotong. Huwag kang mag-alala. Tiyak na magkakaroon ka ng bahagi sa kasikatan at kayamanan ng pamilya Lin. Ouch, thank you father-in-law. Ha ha ha. Nakasal sa Ruotong nakatadhana ako na magtamasa ng walang katapusang magandang damit at jade food. Jiang Chen talaga ang nagsabi na magsisisi ako. Gusto ko pa ring makita ang mga biro ko. Anong tanga? At iba pa. Iyon ay parking. Jiang Chen. Ang liblib na lugar na ito. Saan galing ang mamahaling kotse na ito? Huwag mong tingnan si Jiang Chen may back ng biyenan ko yon. Ang mga tulad mo'y hindi mapapalagay. Xiao Hao, ikaw si Ruotong. Anong ginagawa mo rito? Ikaw ba ang tumawag kay Ruotong? Dapat magbago ka na ng tono ngayon. Igalang mo ang asawa kong si Lin Tianjin. Ang dakilang binata ng angkan ng Jiang ay naging isang magsasaka Jiang Chen. Kahabag-habag at katawa-tawa ka. Paano mo nasabi yan? Ako ang kapatid mo. Kapatid ko, may lakas ba akong ipaalam sa iba? Isang magsasakang nakatalikod sa araw at nakaharap sa lupa. Sabihin mo, hisaan ko ilalagay ang mukha ko. Nandito ako para sa iyo. Yamang minamaliit mo ako, edi umalis ka na. Huwag mong abalahin ang trabaho ko. Ay nakakadiri, nabuhusan ng dumi ang lupang ito. Sinadya mong dumihan ang damit ko. Malinaw naman na, di ka marunong tumingin. Kami ang di marunong tumingin. Sa tingin ko, naiinggit ka lang. Naiinggit ka kasi gumastos ng $100,000 ang asawa ko para magpagawa ng haute couture na suit para sa akin. Naiinggit ka kasi nakasakay ako sa may back ng biyenan ko. Naiinggit ka kasi mas maganda ang buhay ko sa piling ng mga Lin. Ibuod natin, naiinggit ka lang. Kasi nakapag-asawa ako ng maganda. Naiinggit ako sa iyo. Masyado kang nag-iisip. Dahil daang beses na mas maganda ang asawa ko kaysa sa kanya. Mas maganda ka sa akin, anong kumpiyansa ang binigay sa'yo ng babaeng taga-probinsya? Pinakasalan ako ni Jiang Hao dahil sa yaman. Ipinagmamalaki siya ng buong angkan ng Jiang. At ang babaeng taga-probinsyang yon ay kahihiyan lang. Ano pa bang maibibigay niya sa'yo? Bigyan siya ng habang buhay na pagtatrabaho sa bukid. Bigyan siya ng baywang na di maituwid habang buhay. Ang tanging matigas sa kanya ngayon ay ang kanyang bibig. Lahat ay malambot. Hahaha. Maglakas loob kang pagtawanan ng aming tiyuhin. Karapat-dapat ka rin. Miss bigyan ang tiyuhin ko ng Rolls Royce. Isang set ng mga villa sa Tianjin Yipin. Isang grupo na may market value na 10 bilyon.
Lindong, mas mabuti pang bumalik ka na. Bagamat mayaman ang pamilya naming Su, hindi naman pera ang ipangwawaldas sa isang proyektong siguradong malulugi. Pero, Miss Susu, Huwag mo nang ulitin pa. siya. Sayang, hiniram ko pa ang pera kay Jiang Hao para bilhin ang mga regalong ito. Jiang Hao, Paano ko nakalimutan to? Si Jiang Hao ay kapatid ni Jiang Chen. Iyon ay ang bayaw mo. Si Lin Wanshan na ito ay ang tunay na ama ng bayaw mo. may ganong relasyon pala ano? Sige na, tulungan na natin. Pasok ka. Oh, Tandaan mo, ang kontratang ito ay para sa kapakanan ng pamilya Jiang. Pirmado na. ang pamilya Jiang ba ang manugang ko? Jiang Hao. Salamat, Miss Su. Gagalingan ko. Hindi ka magdudusa. Ang Rolls Royce ay mahigit 10 milyon. At yung Tiantian Yipin Jianghao, malapit ka lang naman dyan nakatira, di ba? Ang bahay na to ay mahigit 20 milyon. At yung kumpanyang bilyonaryo. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Di ba probinsya na lang ang asawa niya? Ginoo, ito ang regalo sa kasal mula sa ginang para sa inyo. Sabi ko, wag nang ulitin. Alisin mo yan. Iba ito sa mga nauna, inihanda para sa inyo. Nandyan ang kumpanya para may magawa ka, para hindi masyadong mainip sa pagiging walang ginagawa. Ang bahay ay katabi rin ng pamilya Jiang. Madali para sa iyong umuwi at dumalaw sa mga kamag-anak. Ang kotse na ito ay para rin sa iyong kaginhawaan. Maalalahanin talaga si Xuen. Pero talagang hindi ko kailangan. Alisin mo. Hindi ito kailangan. Napakarami pang bagay. Para lang magpakitang gilas sa harap namin. Ano ang ibig mong sabihin? Huwag kang magkunwaring tanga. Marami sa mga tao sa Jiangchen ay mga taga-nayon mo, di ba? Inarkila mo sila para umarte, kasama mo. Magkano ang binabayad mo sa kanila? Sa ganayon. Ito. At ito. Halatang halata ang peke. Magagawa pang magsinungaling sa harap ng ginang na ito. Nakakatawa. Asawa, ang galing mong tumingin. Yang Chen. Pinabayaan kitang magkunwari, nagkunwari para magkunwari ka. Ang mga maingat na piniling regalo ni Xuen. Paano mo ako magaganyan? Ano ang ginagawa mo, Biena? Bienan, nakabalik ka na pala. Tatay, ang kapatid ni Jiang Hao ay gumawa pala ng pakulo para magsinungaling. Nagpanggap na mayaman sa akin. Nakakatawa ba o hindi? Kuya Jiang Hao. Anong pinagsasabi mo tungkol sa clown na tumatalon-talon? Nakuha na ang investment, tara na? Talaga? Talagang nakuha mo ang investment, tatay? Maaari ba akong magsinungaling sa iyo? Hahaheyo mabuti. Tara, umuwi na tayo. Maghanda ng isang pagdiriwang. Sige. Basura Jiangchen. Kung tama ang naaalala ko, bukas ang araw ng pagbabalik ng iyong matabang anak na lalaki sa pinto, tama? Nag-aabang ako sa bahay ng Jiang. Gusto kong makita ang iyong asawa mula sa nayon. Maaari ba akong magbigay sa iyo ng isang disenteng pagbabalik? Oo, natatakot ako sa kanya. Hindi ako maglakas loob na dumating. Gusto kong umalis pagkatapos basag ang isang bagay. Hoy, hayaan mo. Walang kailangang makipagtalo sa ganitong uri ng tao. Bumalik sa loob ng 3 araw. Pinatalsik sila ng nanay sa bahay. Kailangan pa ba? Siyempre, kailangan. Ako ay isang anak na babae. Kailangan mong makilala ang mga magulang ng iyong asawa. Oh, hoy asawa. Hindi ka maganda ang pakiramdam. Ako na ang gagawa. Ah? Huwag gumalaw. Pagod ka buong araw. Oras para magpahinga. Anong binabasa mo? Ito ay isang sinaunang sulat na iniwan ng aking guro. Marahil makakahanap tayo ng lunas para sa iyo. Ganap na lunas. Nagbibiro ka ba? Kung mayroong lunas iyon, ay magiging isang biyaya para sa libu-libong pasyente. Kung maaaring ilagay sa produksyon, kahit na ilang sentimo lamang, ito ay isang hindi kapanipaniwalang kayamanan. Kayamanan o hindi, hindi ako nag-aalala. Basta't makakapagpagaling sa iyo. Hangal na asawa, kung ako ay maaaring pagalingin, matagal na sana ako ay gumaling. Umuwi ka na ngayon. Huwag kang mag-aksaya ng oras. Hoy, si. Ano? Ha? Sige, naiintindihan ko. Tulungan mo muna akong ihanda ang sasakyan. Anong nangyari?
May mahalagang bagay akong kailangang asikasuhin. Mahal, bakit hindi ka muna umuwi sa pamilya Jiang? Pupunta ako doon kaagad pagkatapos ko. Hoy, usapang negosyo. Mauna ka na. Hoy, siyang ka pala, Jiang Chen. Nahanda ko na ang seremonya para sa pag-uwi. Magpapadala ako ng tao sa pamilya Jiang mamaya. Si. Handa na ang pinto. Ito na ba? Bakit magpapadala pa ng tao? Kunin mo na lang ng direkta. Ha 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 ha. Nakuha ko talaga ang pamumuhunan ng misteryosang diyosa ng yaman. Hoy, makakakuha pa rin ang pamilya nating Jiang ng 2.5 bilyon. Talagang karapat-dapat ang aking mabuting anak. Magaling si Xiao Hao. Ay, naku. Lahat ito ay dahil sa aking asawa. Binibigyan ko lang siya ng konting kredito. Aray, oo, ho. Ang pinakamalaking kredito ay para sa pamilya nating Jiang, nakapag-asawa ng mabuting manugang. Kung makikinig ka sa kalokohan ni Jiang Chen, ang mga pamumuhunan na iyon, paano makakakuha ng kahit kusing ang pamilya nating Jiang? Muntik ko nang maakit ang ating Xiao Hao na maghirap sa probinsya. Ang walang pakundangang rebelde na iyon, nararapat lang na magpasaya siya sa babaeng taga-nayon. Tatay, nakauwi na ako. Yo, talagang may mukha pang bumalik ang basurang ito. Mabuting kapatid, ang babaeng taga-nayon mo. May inihanda ba para sa iyo? Anong mamahaling seremonya ng pag-uwi? May sasabihin ako sa iyo. Narito ang lahat ng ating kamag-anak ngayon. Huwag mong ipahiya ang iyong mga magulang. Isang mahirap na babaeng taga-nayon. Anong maayos na seremonya ng pag-uwi ang maihahanda mo? Hindi ba't sinabi ni Jiang Chen sa iyo na huwag bumalik? Nagmamadali ka bang ipahiya ako at ang tatay mo? Ang handog na pabalik mula sa babaeng taga-nayon. Hindi ko alam kung matatanggap ko ba o hindi. Kung hindi ito makakasatisfy sa amin, hindi kita palalampasin. Ang seremonya ng pag-uwi ay tungkol sa puso. Gaano ba talaga kahalaga ang mataas at mababa? Dinala ko ang mga ito. Ikaw ang magpasya. Ito, Anong anak. nangyari sa manugang? May espesyal ba sa seremonyang ito ng pagbabalik? Hindi ito. Nakikita mo yan sa lahat ng vendor sa bayan. Sirang ginseng? Karapat-dapat bang magulat? Hindi. Mukhang ito ay... Ito ang 1,000 taong ginseng na ibinigay ng tatay ko sa Diyosa ng Yaman. Nagkakahalaga ito ng 50 milyon. 50 milyon. Diyosa ng yaman. Ang asawa ko bang si Shiwen ang pinag-uusapan mo? Anak, ibig mong sabihin, ginamit ng biyenan ko ang ginseng na ito, nakakuha ng 40 bilyong pamumuhunan. Imposibleng gawin ang sinasabi mo. Hindi ba dapat nasa kamay ng Diyosa ng Yaman ang ginseng na ito? Paano ito madadala dito ni Jiang Chen? Dahil dito, Dahil ninakaw mo ito. Ninakaw. Ua. Parang naaalala ko, magkabaryo sina Jiang Chen at ang Diyosa ng Yaman. Tiyak na sinusundan niya tayo. Hintayin na umalis tayo. Pasok ng patago sa bahay ng Diyosa ng Yaman, ninakaw ang ginseng mula sa biyenan ko. kadiri ka. Kahit ang kontrata sa lupa ay pinangahasang pekein. Ano pa ang hindi mo pangahasang gawin? Para lang makapagbigay ng disenteng seremonya ng pagbabalik. Nagkasala talaga Jiang Chen. Wala ka talagang hiya. Ang gamit ng Diyosa ng Yaman ay ninakaw mo pa at dinala mo rito ang mainit na patatas na ito. Sino ang gusto mong patayin? Tatay, hayaan mong ipaliwanag ko ito. Paliwanag pa more. Nanay, sinaktan mo ako. Nasa puso ko pang patayin ka ngayon. Ibalik mo agad ang ginseng na ito sa Diyosa ng Yaman. Pagkatapos ay pumunta sa presinto para sumuko. Huwag ka nang bumalik sa pintuan ng pamilya Jiang. Ako si Jumei, wala akong anak na katulad mo. Nanay, tatay, bumalik kayo. Kung ayaw nyo, maaari kong dalhin ito. Pero hindi dapat ninyo akong pinagbintangan. Hindi dapat ninyo dinuraan ang pagiging mabuting anak at asawa namin. Kaanak, Pagiging mabuting anak. Nakakapagsalita ka pa ng pagiging mabuting anak kahit may dala kang ninakaw. Wala ka bang hiya? O ang asawa mong taga-baryo, hindi ba nahihiya? pwede mong hamakin ako. Pero hindi mo pwedeng insultuhin ang asawa ko. Hoy, kung gayon. Kung ngayon, makakapaglabas ka rin ng mahalagang regalo sa pagbabalik. Sampalin mo ang sarili mo at humingi ng tawad sa iyo. Baka hindi na siya magkaroon ng pagkakataong ito sa buong buhay niya. Nandito na si Miss Su. Nandito na si Miss Su. Binigay ni Binibining Su sa pamilya Jiang
ang isang bihirang kwintas na diamanteng rosas, isang hand-carved na jade ng Top Master, isang manuskrito ng zodiac signs ni Kibaishi. Mr. Jiang, na-deliver na ang gift ni Miss Su. Paalam. Diyos, ang mga bagay na ito ay nagkakahalaga ng mga 200 million. Sino ba itong Miss Su? Paano siya nagkaroon ng ganoong kamanghamanghang handwriting? Shiwen. Si Shiwen Yung. Hindi door salute ang hawak ko. Nandito na sila. Sino ba ang Shiwen? Si Jiang Chen ba? Ang babaeng taga-nayon na masaya. Parang ganito ang pangalan. Pero hindi siya ganoon kayaman. Mali ito sigurado. Ang taong makakapagbigay ng ganoong return sa loot, nagkakahalaga ng mga 100 billion. Kung totoo, hindi pa nagkamali si Xiao Hao sa pagpapakasal? Ay, ito ba ay galing sa misteryosang goddess of wealth? Hoy. Posible. Si Jiang Chen at ang Goddess of Wealth ay parehong taga-nayon. Ganun ba? Malamang ang babaeng taga-nayon ay kapangalan niya. Ganun. Galing talaga ito sa misteryosang Goddess of Wealth. Ang misteryosang diyosa ng kayamanan ay nakipagtulungan sa pamilya Lin ko. Gift bilang kapalit. Naipadala lang ito sa pamilya Jiang nang hindi sinasadya. Ganun. Parang, ang mga return sa loot ay walang kinalaman sa Jiang Chen. Mga in-laws. Ibibigay ko ang mga gift sa inyong dalawang matanda. Diyos, Mga bagay na nagkakahalaga ng 200 million ay ipapadala agad pagkasabi. Napaka-powerful ni Lin Qianjin. Kung sana ako ay may ganoong daughter-in-law, gigising kang nakatawa sa panaginip. Haha, sabi ko sa'yo, paano makakabaliktad ang isda na inasinan? Paano makakapangloko ang mahirap? Ano ang masasabi ng mabuting kapatid? Ang asawa ko ay nagbigay ng regalo na nagkakahalaga ng 200 milyon. Ibinigay lahat sa parents ko. Ikaw at ang asawa mo ay ibibigay ang mga ninakaw na bagay. Medyo unreasonable ba? Jiang Hao, ano ang gusto mo? Medyo delayed. Ching-ching, buksan mo ng mas mabilis. Okay, miss. Nanay at tatay. Sa tingin ko, Jiang Chen ay magdudulot lang ng kahihiyan sa ating pamilya. Palayas na lang natin siya. Oo, sumasang-ayon ako. Ang pamilya Lin ko ay nakipag-ugnayan na sa Diyosa ng kayamanan. Simula ngayon, dapat ito ay mayaman at makabago. Napakahiya na maging kaugnay sa ganitong klasing bagay. Nanay at tatay, hindi kayo sasang-ayon, di ba? Sino ang nanay mo? Ginawa mong paggalang sa pintuan ang ninakaw na bagay. Nakikita mo ba ako sa mga mata mo, taksil? hindi rin ako ang tatay mo. Ito ay krimen. Pagiging mapanuya, parang namatay ako ng 8 beses. Tiisin lang kita, kontrabida. Umalis ka na dito ngayon. Pumunta ka sa probinsya para pasayahin ang mga babae sa baryo dahil sa akin. Akala ko ay magdudulot lang ng kahihiyan. Gusto mo bang putulin ang relasyon sa akin? Tama, hahaha. Jiang Chen, sabihin mo sa akin. Kung ikaw ay nagpumilit na hindi magpalit ng mga kasal, ngayon, ikaw ang sumunod sa rootong. Mag-enjoy sa karangalan at kayamanan. Sayang na sumang-ayon ka na palitan ito. Pag ako sa isang babae sa baryo, bilang isang binatang maputi, hindi mo makakabalik sa buong buhay mo. Hahaha, bilisan mo at umalis. Ito ay isang pagdiriwang na inihanda ng pamilya Jiang para sa akin. Ikaw, mahirap na magsasaka. Hindi ako karapat-dapat na narito. Ang anak ko na babae ay sinabi sa iyo na umalis? Hindi mo ba narinig? Umalis ka. Ang mukha ng pamilya Jiang ay nalinis na. Dahil sa iyo, kung hindi ka aalis, babalik ko ang binti mo. Ikaw ang gustong magwakas ng relasyon. Ayos lang sa akin. Simula ngayon, kahit ako ay mayaman o mahirap, wala itong kinalaman sa iyo. Tumigil. Jiang Hao, ano ang gusto mo? Pwede kang umalis kung gusto mo. Pero ang mga damit at pantalon sa iyo, ang mga underwear at socks ay lahat galing sa pamilya Jiang. Kung aalis ka, dapat iwan mo ang mga bagay ng pamilya Jiang. Hindi mo siya papahubad, hindi ba? Napakahiya. Hindi ko nakita. Jiang Hao, pinapayo ko sa iyo na tumigil. Tama na karapat-dapat ka ba? Halika tulungan ang young master. Ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo? Pakawalan mo ako, Hum. Tanggalin ang pantalon niya. Ipapakita ko sa lahat, pati ang young master ng pamilya Jiang. Maaari ko siyang tapakan sa ilalim ng mga paa ko, dahil siya ay nagpakasal sa isang babae sa nayon. Hahaha,
Sino ang may lakas ng loob na hawakan ng asawa ko? Sino ang babae na ito? Ang lakas niya. Ito, isang fleet ng luxury cars. Bodyguard ulit. Hindi simple ang background ng babae na ito. Ng my crowd. Itay, ito ang handaan na inihanda ko para kay Ruotong. Bakit mo tinawag ang mga outsiders? Hindi ako, hindi. Hindi ko tinawag ang mga outsiders. Ito ang hapunan ng pamilya natin. Hindi. Pero sino ang babae na ito? Ah, nakikita ko. Dapat siya ay dumating para sa akin. Ikaw. Ang pamilyang Lin ay nagwagi ng pabor ng diyosa ng kayamanan. Ang bagay na ito ay siguradong magdulot sa wealthy families na makarinig ng balita. Ang babae na ito alin ang mayaman na pamilya na dapat nagpadala sa akin para makipagkaibigan sa akin. Hahaha, sigurado iyon. Tama iyan. Ang goddess of wealth na ito ay nagkakahalaga ng trillions. Nag-invest sa countless companies. Ang pera na iyon, napakakilabot. Ang kakayahan ay extraordinary din. Ito ay second to none sa bansa. Ang aristokratikong pamilya na iyon ay dapat manuyo. Sa pag-uusap, ang aming matandang pamilyang Jiang, mula ngayon, ito ay isang malaking pakinabang para sa mayaman na pamilya. Hahaha, asawa, awesome ka. Ako, Jiang Hao, ay maaaring magpakasal sa iyo. Ito ay smoke lang mula sa ancestral grave. Haha, ang aking magandang daughter-in-law, ang aming pamilyang Jiang, ay pinagpala na magkaroon ka. Jiang Chen, nakita mo ba ito? Ako, Lin Ruotong, ay maaaring magdala ng Jiang Hao at ang kaluwalhatian ng buong pamilyang Jiang. Ito ay bagay na ang iyong village woman at asawa ay hindi maaaring gawin sa 8 lifetimes. Maligayang pagdating sa aking victory party. Bakit mo ako hinampas? Hayaan kang magkaroon ng mahabang memorya. Sa susunod, maglakas loob kang hawakan ng aking asawa. Alisin ang iyong mga legs. Mga binti, alisin. Ito pa ba ang aking may sakit at Alisin mo ang marumi mong kamay sa akin. Mulong? Pasensya na, asawa. Dapat sinamahan kita pabalik para hindi ka nila inapi. Asawa. Siya si Su Shiwen, yung babaeng taga-probinsya na pinuntahan ni Jiang Chen sa Choxi. Bakit mas maganda pa siya kaysa kay Lin Ruotong? Jiang Hao, ano bang pinagsasabi mo? Ako, si Lin Ruotong, ay sinampal. Okay lang kung hindi mo ako tinulungan. Ikukumpara mo pa ako sa babaeng probinsya ng ito. Gusto mo bang maghiwalay tayo? Naku, manugang kong mabait, huminahon ka. Hindi naman kasalanan ng ating Xiao Hao ito. Kasalanan ng babaeng probinsyana. Oo, Su Siwen. Putang inang bulag ka. Ilan bang puso ng oso at abdo ng leopardo ang kinain mo? Ang lakas ng loob mong sampalin ang mukha ng manugang kong mabait. Bakit hindi ka magmamadaling humingi ng tawad sa kanya? humiling ka ng tawad? Pabayaan mo na kung ako ang inaapi nila. Gusto kong hamakin ako ng asawa ko. Walang pag-asa. Asawa, salamat sa pagsasanggalang mo sa akin. Sabihin mo sa akin kung paano kanila inapik. Ang sama ng loob na ito. Asawa, ako ang bahala sa iyo. Tulungan mo siya. Mag-arkila ng motorcade. Kumuha ng mga taga-barangay bilang bodyguard. Bumili ka ng gusto mo at ayusin ang mga paninda sa stall. Anong pamilya ba talaga ang akala mo? Anak ka ba ng mayamang pamilya? Ibalik mo ang anak. Huwag kang tumingin kung karapat-dapat ka. Ang anak kong si Jiang Chen ay pumunta sa probinsya. Pumunta ka at pasayahin ang babaeng taga-barangay mo. Ang galing mo. Ni isang disenteng seremonya ng pagbabalik ay hindi ko makuha. Anong lakas ng loob mong magpanggap sa harap namin? Pinahiya mo kaming mag-asawa sa harap ng mga kamag-anak. Nandito ka pa rin nagmamagaling. BDA. Babaeng taga-barangay ay babaeng taga-barangay. Sa tingin ko hindi mo alam kung paano isulat ang kahihiyan. Pinapaghanda kita ng seremonya ng pagbabalik. Hindi ba't nagpadala ka ng tao? Miss, lahat ba ng handog sa pagbabalik ay ikaw ang naghanda? Ito nga talaga ang kanyang mga handog sa pagbabalik. Tatay, hindi ba't sinabi ni Ruotong? Ito ay para sa kanya. Oo, natanggap ni Ruotong ang regalong ito na nagkakahalaga ng 2,000 milyong yuan. Ipapasa para parangalan kaming dalawang matanda.
Putangin ng babaeng taga-barangay. Katulad nitong maliit na hayop. Gusto mo pang agawin ang pagpapakabait ng mabuting manugang ko? Gusto mo ba ng mukha? Ang kanyang pagpapakabait. Bakit sinabi ni Lin Ruotong na sa kanya ito? Kami ni Shiwen ay pagtatawanan dahil sa inyo. Masyadong halata ang pagtatangi ninyo. Iba ang trato namin sa kanila. Hindi mo man lang tiningnan ang estado namin bilang Ruotong. Ano naman ang estado ni Sushiwen? Bakit namin dapat igalang ang babaeng taga-barangay na ito? Walang kwentang maliit na hayop, ni hindi ka umuwi. Anong karapatan mong akusahan ang nanay mo? Ikaw, tumigil ka. Jiang Chen, umalis ka na agad. Nandito ka pa rin ng walang hiya. Walang magbibigay sa iyo ng makakain. Hahaha, huwag masyadong magyabang. Ipinakita ni Ching Ching ang resibo ng binili kong handog sa pagbabalik. Ipapakita ko sa inyo. Sino ang umagaw sa seremonya ng pagbabalik? Kunin ang resibo. Miss, lahat ito ay mga invoice. Tingnan ang impormasyon sa tiket na ito. Maaari mong suriin ang anumang peke. Ako, Sushi Wen, ay babayaran ko ang lahat ng aking mga ari-arian. Sa kabilang banda, kung mapatunayan ko na ang bill ay tunay, isa sa inyo ang may pananagutan. Magpila para humingi ng tawad sa aking asawa. Asawa, relax lang. Hindi ito sulit para sa akin. Ikaw ang aking asawa. Ito ang kinabukasan ng aking Sushi Wen. Sulit ang pera ko para sa iyo. Parang talagang mabuti siya sa akin. Ang mga bill na ito, ang mga code na ito, eksaktong pareho. Ang bagay na ito ay talagang galing sa babaeng taga-baryo. Talagang imposible. Siya ay isang babaeng taga-baryo na nagtatanim. Paano posible na makakuha ng seremonya ng pagbabalik na nagkakahalaga ng 200 milyon? Ang mga tiket na ito ay dapat peke. Siya, Sushiwen, ay hindi isang fairy. Hindi siya makapag-predict. Paano ito ginawa ng maaga? Ano ang tungkol sa mga tiket na may parehong numero sa pagbabalik sa loot? Sa huli, mula simula hanggang katapusan, ikaw ang nag-occupy ng kanilang seremonya ng pagbabalik. Sa simula hanggang sa huli, ang mag-asawa ang sumisigaw para huliin ang magnanakaw. Nakakatawa yan. Sakop ang seremonya ng pagbabalik sa bahay ng kapatid niya. Nagpapatakbo ka pa rin sa mga tao kahit saan. Walang hiya talaga. Tumahimik ka. Tumahimik. Ano kung totoo? Ginagarantiya ko ang lahat ng ari-arian ng pamilya Lim. Ang babae mula sa baryo ay hindi makakagawa ng ganitong malaking panulat. Ang mga antique calligraphy at paintings ay pawang peke. Teke. Oh, pagkayan. Ang singil at ang antigong kaligrafiya at pintura ay parehong ginawa. Huwag magsabi ng anumang iba pa. Ito ay peke. Ang mga antique calligraphy at paintings na nagkakahalaga ng 200 million, iyon ay para sa ilalim ng kulungan. Loko lang. Nagpapanggap ka ng bawang sa harap namin. Nagawa mo pa ng ilegal na mga bagay at dinala ang lahat ng mga ninakaw na bagay dito. Jiang Chen Sushi Wen, sino ang gusto mong patayin? Ang mga ito ay pawang tunay. At magtalo. Kung ang pagtatalo ay magiging epektibo, bakit kailangan ang pulis? Tatawag ako sa pulis. Dalhin kayong lahat. Walang ebidensya. Paano mo magagawa ang pagdura ng dugo? Gusto kong makita sino ang maaresto ngayon. Ang mag-asawa mo talaga. Hindi ka ba iiyak hanggat hindi nakikita ang kabao? Tita, ipaglalaban ko kayo hanggang kamatayan ngayon. Oo, tawagan ang pulis. Hintayin ang pagdating ng pulis. Tingnan natin sino ang dinala. Ano ang dahilan para tawagan ang pulis? Matanda, ako ay eksperto sa ganito. Makikita mo sa isang sulyap, Lolo, Xiao Chen. Nag-asawa ka ng isang babae mula sa nayon. Nagbubungkal siya ng lupa sa probinsya. Anong ginagawa mo sa bahay kasama ng kapatid mo? Ang asawa niya ay anak ng Lin's Group. Siya ang taong kailangan pagpasensyahan ng pamilya Jiang. Hindi mo ba alam? Lolo, hindi ko inakala pati ikaw ay ganito rin. Tinuruan kita mula bata hanggang paglaki. Bilang isang kapatid, dapat ikaw ang magpakita ng tamang halimbawa sa lahat, kahit hindi ka gaanong may kakayahan o tagumpay. Pero hindi mo dapat sirain ang reputasyon ng pamilya Jiang. Nalimutan mo na ba ang lahat ng ito? O kinain lahat ng aso ang mga tinuro ko? Lolo, ikaw. Sila, bakit ginawa nila ito sa'yo? Ano pa bang dahilan kailangan para sa kakaibang ugali? Tatay, anong pinag-uusapan mo kay Jiang Chen? Halika tingnan mo ang kalokohan na ito. Totoo ba o hindi? Hayaan mong ang dalawang tanga ay tuluyang sumuko. Oo, tatay. Huwag mong sayangin ang oras.
Wala akong pasensya para samahan ng dalawang clown na yan. Panoorin mo silang magkagulo. Hayaan mo akong tingnan. Jiang Hao, mapagkakatiwalaan ba ang lolo? Huwag kang mag-alala, lolo, ang apo niya. Ang pinakamalaking hilig ng lolo sa buhay ay ang mga antigo at mga obra. Ngayon ay eksperto sa Society of Antiquities. Walang duda sa kakayahan niya. Panoorin mo lang. Tingnan mo kung paano ko ipahiya ang mga tangang ito. Ito ay zodiac chart ni Chi Baishi Chi Lao. Paano magkakaroon ng original ang ganitong bagay? Kung totoo, mahigit 200 million ang halaga. Narinig mo ba? Jiang Chen, peke ka sa isang tingin. Narito na. Narito na. Anong nangyari, lolo? Totoo ba ang larawang ito? Imposible yan. Paano pwedeng magkaroon ng orihinal na ganyan? Simulan na. Jiang Hao, walang mangyayaring aksidente, di ba? Manugang, anong kinakabahan ka? Lolo, ganyan talaga siya kapag seryoso. Dapat seryosohin ito. Kahit peke ang mahanap, kailangang may matibay na dahilan. May mga taong hindi kumbinsido at patuloy na nagkakagulo rito. Sige, nakahinga na ako ng maluwag. Jiang Chen, tiningnan ni Su Shiwen ang mukha ng kanyang biyenan. Tia, pwede kitang palayain ngayon. Basta aminin mo na mas mababa ka. Gumapang ka palabas dito. Hindi kita papansinin. Nagsasalita ka pa rin ng walang katuturan. Ang pamilya Lin ay may mga taong tulad mo na hindi marunong kundi gumawa ng gulo. Mukhang malapit nang magwakas ang pamilya. Su Shiwen, ang tapang mo. Mabait ang asawa ko. Dahil sa magulang ko, hindi ka na namin papansinin. Kung ayaw mong tanggapin, di wag. Maglakas loob kang sumpain ang pamilya Lin. Hindi kita bibigyan ng leksyon. Yang walang hiya ka. Akala mo walang kakampi ang mabuting manugang ko, 'di ba? Tingnan mo't hindi ko gugutingin ang iyong mabahong bibig. Tunay na gawa. Orihinal ba ito? Hindi ako makapaniwala na totoo ang lahat ng ito. Kinumpirma ni Lolo. Jiang Haolin Ruotong. Ano pa ang masasabi mo ngayon? Talagang nahilo ang lolo? Paano maging totoo ang mga bagay na ito? Hindi ito maaaring totoo. Paano niya? Isang babae sa nayon, mabili ang tunay. Lolo, tingnan mo ng mas malapit. Huwag maloko. Sige. Lolo, hayaan mo akong tumingin ulit. Asawa, ibig kong sabihin sa tingin mo posible bang bilhin ang pera para sa mga bagay na ito? Ang pamilya Su ay nag-ipon ng kayamanan para sa higit sa 10 henerasyon, ano? Gastahin ang kayamanang naipon ng higit sa 12-dosenang henerasyon para lang bilhin ang mga antique na calligraphy at paintings. Ano ang tawag sa salita na iyon sa harap ng lahat? Oh, magpakatigas. Jiang Chen, tingnan mo ang prodigal na babae na napangasawa mo. Talagang may mga ganoong taong tanga sa mundo. Gastahin ang ipon ng higit sa 12-dosenang henerasyon para lang sa araw na bumalik ka. Ibalik ang dignidad ng mahirap. Higit pa rito, ang mga ito ay imitations lang sa pinakamataas, presumptuous. Ang anak ng pulubi. Saan nagmula ang tiwala para sabihin na tanga ang babae ko? Ang putang ina mo. Sino ang pinag-uusapan mong nagwagwag ng buntot at nagmakaawa? Kailangan mo bang magtanong? Siyempre, Lin Wanshan, chairperson ng Lin's Group. Ang tatay ko. Gawin mong malinaw. Bakit nagwagwag ng buntot at nagmakaawa ang tatay ko? Hindi ko gustong banggitin ito. Natatakot ako na magkaroon ng rift sa pamilya mo. Natatakot ako na mahihiya ka sa harap ko at ng asawa ko. Hindi ko inasahan na seryoso mo ang asawa ko. Kung ganon ang sitwasyon, hindi ko rin kailangang alalahanin ang nararamdaman mo. Alam mo ang pamilya Lin, paano mo nakuha ang 5 bilyong investment? Dahil sa iyo, Lin Ruotong. Siya ang kapatid niya. Nakakuha ng puhunan ng pamilya Lin dahil yon kay Jiang Chen. Paano nangyari yon? Hindi ba't si Jiang Chen ang pinakainapi na tagapagmana ng pamilya Jiang? Mayroon ba siyang kakaibang pinagmulan? Imposibleng manalo ng puhunan ang pamilya Lin. Trabaho yon ng asawa ko. Kakayahan yon ng biyenan ko. Tanga. May kinalaman ba siya kahit kusing? Tama ka, Su Shiwen. Huwag kang mag-alboroto dito. Walang maniniwala sa kalokohan mo dito. Maniwala ka man o hindi, totoo yon. Tumahimik ka. Hindi pa napagpapasyahan ng matanda. Totoo ba o hindi ang mga regalong ito bago? Ikaw, isang probinsyana, wala kang karapatang magsalita ng kung ano-ano dito. Naiintindihan mo? Totoo o hindi?
magbigay ng konklusyon. Hindi ko na kaya. Ang dalawang tangang ito, ginugulo nila ako. Lahat ng tatlo ay tunay. At kung ilalagay ang bawat piraso sa auction house, ang huling presyo ay maaaring lampas sa 300 million. Tapos na. Hindi ako makapaniwalang tunay ang mga bagay na ito. Paano nangyari yon? Susiwen. Ikaw talaga. Ginastos ang ipon ng mahigit 100 henerasyon ng pamilya Su. Para lang mapahanga si Jiang Chen sa handaan. Bakit ganon? Pinapabili ko ng milyon-pisong luxury car si Lin. Ruotong sa akin. Nag-iingay siya sa akin. Anong karapatan at kakayahan ni Jiang Chen? Paano ko hahayaan si Su Shiwen? Gawin mo ang lahat ng makakaya mo, anak. Hindi mo kailangang mainggit. Akala mo ba ikaw lang ang tagapagmana ng pamilya Jiang? Ang mga regalong ito na ipinadala nila? Sa huli, sa'yo pa rin ba yan? Oo, mahal. Sa atin ang mga bagay na ito sa hinaharap. Binigyan tayo ng dalawang tangang ito ng mahigit 1 bilyon ng libre. Oo nga, bakit hindi ko naisip yon? Jiang Chen, Su Shiwen, napakabuti ninyong tao. Ginastos ang ipon ng henerasyon ng pagsisikap. Ibinigay sa atin bilang regalo. Hindi sapat ang pasasalamat ko. Ha ha ha. Masyado kang maagang nagdiwang, di ba? Dahil ang mga bagay na ito ay ipinadala naming mag-asawa. Ang karapatang magpasya ay dapat din sa amin, di ba? Mahal, ano ang masasabi mo? Dahil hindi alam ng pamilya Jiang ang halaga. Kukunin namin ang lahat pabalik. Kunin mo lahat. Wag, lahat yan ay akin. Ibalik mo sa akin. Mga magnanakaw. Magnanakaw kayo. Huwag mong agawin ang baby ko, Lolo. Huwag kang maging mabait, hindi sila karapat-dapat. Mga magnanakaw kayo. Ibalik mo ang sanggol. Pero siya ang lolo ko. Lolo, okay ka ba? Mas mababa ang pagkukunwari mo dito. Walang utang na loob. Ibalik mo ang mga gamit ko. Ipapasa ko ang sanggol kay Xiaohao bilang pamana. Huwag kang maglakas loob. Papatayin kita. Huwag kang maglakas loob. Huwag kang maglakas loob. Papatayin kita. Ang seremonya ng pagbabalik na inihanda ni Shiwen. Pero gusto mong ibigay kay Jiang Hao bilang mana. Patayin mo na ako. Mga lolo, pare-pareho kayong mga tunay na apo. Bakit? At napakapartido mo kay Jiang Hao. Paano ako naging mas masahol pa sa kanya? Dahil wala kang kwenta. Nakakahiya. Pinabayaan kitang manatili sa pamilya Jiang para lang maging libreng utusan ni Xiaohao. Kung hindi, matagal na kitang itinapon sa labas ng bahay. Magpakatatag. Tama yan. Tama si Shiwen. Dapat wala na akong ilusyon sa'yo. Tigilan mo na yan. Jiang Chen, ibalik mo agad sa akin ang sanggol. Kung hindi ibibigay, babalat-babalatan kita. Lumalampas ka na. Kung gusto mo, hindi ko ibibigay. Oy, 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 oy. Ah, hindi. Mana ng pamilya ko yan. Anong lakas ng loob mong basagin yan? Hindi pa tapos to. Huwag kang tumigil. Su Shiwen, nag-iisip ka ba? Binili mo yan gamit ang ipon ng mahigit 100 henerasyon ng pamilya Su. Nagkakahalaga ng mahigit 10 bilyon. Anong lakas ng loob mo? Basta't mailabas ko lang ang masamang espiritu sa asawa ko. Ano naman ngayon? Hindi. Nawala ang aking mahal. Hahaha, mahal. Hindi. Kailangan kong makipag-ugnayan agad sa Pangulo. Tingnan kung may posibilidad pang ayusin. Su Shiwen, putang ina mo. Paano mo nagawang sirain ang napakahalagang bagay? Hindi mo ba sinabing peke ang mga bagay na ito? Kung peke naman, bakit hindi sirain? At saka, anong kinalaman mo rito? Ang seremonya ng pagbabalik na dinala ni Jiang Chen na ipasok sa aming pamilyang Jiang ay pag-aari namin. Ikaw ang nagtapon ng mga bagay na ito. Gusto mong bayaran ako ng buo. Kung hindi, ano pa?
May lakas ka bang gawin sa akin? Huwag mong isiping walang makakagalaw sa iyo dito. Jiang Hao, suntukin mo siya para sa akin. Miss, Yang Chen, kumusta? Masakit ba? Bakit ang tanga-tanga mo? Hindi masakit. Gusto ko ring magpasalamat sa iyo. Pasalamatan ako. Salamat sa pagpapakita mo sa akin ng tunay na kulay ng grupong ito. Ana, Nanay at tatay ngipin ko. Nalaglag ang ngipin ko. Karapat-dapat yan. Nagbalik ang sakit ng miss. Anak, Kinoo, bakit ba? Dala-dala mo yan. Natatakot ako baka magkaroon ng aksidente ang asawa ko. Dalhin mo lang yan, anak. Wala dito ang Miss Mingming. May gamot sa asma ang angko. Tama ang nabasa ng miss. Mabuting tao ang angko. Mapagkakatiwalaan. Ano ang nangyari? Jingchen, hayop ka! Paano mo yan natapang nabugbugin siya? mabuting anak. Saan ba yan tumama sa xiaohao natin? Sampal yan sa mukha. tama yan, bugbog sa asawa ko sa harap ko. Hindi mo lang binigyan ng respeto ang Lin Ruotong. Hindi pwedeng ganito lang ngayon. Huwag mong isipin na dahil naghiray ka ng ilang villagers bilang bodyguards, makapangahas ka sa harap ko, Lin Ruotong. Sasabihin ko sa'yo, hindi pa tapos ngayon. Tatawagan ko ang tatay ko ngayon. Hintayin mo ako. Kailangan mong kontak ang Lin Wanshan. Ako ang tatawag. Ikaw ang nanak... Mahal, bakit may numero ng telepono ng biyena niya? Huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Ang tatay ko ang chairman ng Lin Group. Isang probinsyana lang yan. Kadalasan, sa lolo ko pinapasabi ang mga bagay para kay lola. Ayaw ko ngang makita ang tatay ko. Paano magkakaroon ng contact information ng tatay ko? Lin Ruotong, magtigil ka na sa katigasan ng ulo mo. Kung hindi, bawiin ni Shiwen ang 5 bilyon na puhunan sa pamilya ninyong Lin. Jiang Chen, hindi mo sasabihin sa akin. Itong probinsyanang ito ay ang diyosa ng yaman na may trilyong dolyar. Tingnan mo, 18 henerasyon ng aming mga ninuno ay mga magsasaka, nangangarap pang makaangkas sa diyosa ng yaman. Mas naniniwala pa akong ang mabait kong manugang na si Ruotong ang diyosa ng yaman kaysa maniwala ako sa iyo, probinsyana. Ang ugali ng asawa ko, ang pinagmulan ng asawa ko, para lang maging karapat-dapat sa titulong diyosa ng yaman. Bilangin mo ang oras. Dapat natanggap na ng tatay ko ngayon ang 5 bilyon na puhunan. Ako, si Lin Ruotong, ay hindi na malayo sa pagiging diyosa ng yaman. Mr. Su, pakitingnan po ninyo. Gusto mong kunin ang iyong nag-iisang anak na babae at ibigay bilang katulong sa aming binibini. Mahina at palaging may sakit ang binibini. Laging kailangan ng mag-aalaga. Ang batang babae, maalalahanin. Maingat, sakto lang para maglingkod kay Miss Su. 5 bilyon na puhunan, kunin mo muna. Tungkol naman sa kontrata ng pagbebenta, ipapasa ko ito sa binibini. Kung tatanggapin o hindi, nasa binibini na ang desisyon. Haha. Oh, salamat po, Mr. Su. Maaari mo bang ibigay ang anak mo kay Miss Su bilang katulong? Ang aking pamilyang Lin ay ganap nang nakasalamuha ang trilyong puhunang ito. Malayo na ang mararating ng Lin's Group. Mr. Su, ipapadala ko ito sa inyo. Ha 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 ha. Oh, kailangan kong sabihin agad kay Ruotong ang magandang balitang ito. Pumunta sa pamilya Jiang at ipadala ang kasulatan ng pagbebenta sa binibini. Jiang Chen, hindi ka mag-isip ng walang malay. Pagkatapos nitong probinsya na nagkunwari bilang diyosa ng yaman. Makakatakas ka ba? Sasabihin ko sa'yo, imposible, hindi pa ito tapos ngayon. Tatawag ako sa papa ko. Kilala ko talaga ang Moruo Fu. Kanina pa ako tatawag sa papa ko. Siya mismo ang tumawag. Kumusta? Papa, may sasabihin ako sa'yo. May magandang balita rin ako para sa'yo. Magandang balita. Magandang balita. Anong magandang balita? Nakuha mo ba ang 5 bilyong dolyar na investment? Ang investment, kasama rin ang kalahati ng pamilya Jiang. Sa perang ito, makabili ako ng kahit ano. Ang 2.5 bilyong investment money ay dumating. Ang halaga ng pamilya Jiang ay mag-quadruple agad, direktang iaangat sa ranggo ng mga first-class wealthy families sa lungsod. Ngayon ang pamilya Jiang ay maituturing na magiting na ninuno. Hahaha, credit ko pa rin, Jiang Hao. Kung hindi dahil sa matalas kong mata, pinakasalan ng Ruotong bilang asawa, magkakaroon ka ba ng magandang araw ngayon? Hindi tulad nitong Jiang Chen, pinakasalan ang isang probinsyana, natuto rin sa iba, mabahong sakit, alam lang magsinungaling.
Delusional rin sa pagiging diyosa ng yaman. Papa, ano ang sinabi mo? Pinirmahan mo ako ng kontrata ng pagbenta. Hayaan mo akong maging kasambahay para sa pamilya ni Binibining Su. Maging katulong. Sino ang Miss Su na ito? Anong mga kwalifikasyon ang mayroon siya? Hayaan ang manugang ng pamilya Jiang na maging katulong niya. Ang manugang ko ay ang anak ng Lin's Group. Anong klaseng bagay? Karapat-dapat din para sa manugang ko na mag-sign ng kontrata ng pagbibili? Miss Su ang siya. Ang misteryosang diyosa ng kayamanan na may trilyon na assets. Maaaring maging katulong para sa Miss Su. Ito ang karangalan ko. Ito ay nangangahulugang ako, ang Lin's Group lubos na nakatali sa diyosa ng kayamanan na may bilyon na assets. Yun ay, sa hinaharap, ang Lin's Group ay magiging ang uri ng 10 bilyon, 100 bilyon. Kahit ang trilyon-dollar capital na katulad ng Miss Su. Trillion. Naisip kong ibahagi ang kahangahangang kayamanan sa pamilya Lin sa hinaharap. Aray, halos mawalan ako ng hininga. Ang pamilya Jiang namin ay may magandang manugang. Yun ang asawa ko, ang taong gustong maging katulong para sa Miss Su. Siya ang asawa ko. Ang mga taong malapit na maging trilyon-dollar capital. Asawa ko rin. Ako, Jiang Hao, napili ang tamang asawa sa pamamagitan ng matagumpay na nabaliktad. At ikaw, Jiang Chen, malapit kong ipamuhay ang buhay ko sa mahirap na babae sa baryo. Ito ang buhay na hindi mo maaaring iwasan. Jiang Hao. Wensheng International. Hindi ba ito isa sa mga listed companies na ininvest ni Miss Su? Bakit siya pumunta sa pamilya Jiang? Nag-iisip ka ba talaga? Siguro pumunta siya para sa'yo. Ako, oo, asawa. Ikaw na ang personal maid ni Miss Su. Sa hinaharap, siya rin ang pinakamalapit sa kanya. Hindi ba nagmamadaling mag-flatter ang Wencheng International sa'yo? Makatuwiran. Kozis. Oo, tama nga. Ang ganitong karakter sa hinaharap, baka walang katapusan ang dumarating. Tumapak sa pintuan ng bahay natin. Ang asawa natin, magiging noble person siya sa paningin ng lahat ng mayayamang pamilya sa mundo. Nakita mo, gusto mong maging sikat, babae sa baryo at asawa, sa pamamagitan ng impersonation at deception. At ang asawa ko ay mayaman. Ang ganitong pinuno ng grupo na may kabuuang halaga na bilyon-bilyon. Kailangan mong pumunta sa pintuan para mag-flatter. Jiang Hao, huwag masyadong masaya agad. Paano mo masigurado 100% na ang chairperson hindi para sa asawa ko? Kalokohan. Chismis. Hindi talaga kayo umiyak hanggat hindi nakikita ang kabaong asawa. Ipakita mo sa kanila ang galing mo. Sige, asawa. Chairperson ng Wencheng International. Ako ang noble person na hinahanap mo. Bakit hindi ka lumapit at mag-bow sa akin at mag-hello? Saan galing ang neuropathy? Wisit, paano mo ako hinampas? Bulag ka ba? Contract of sale ni Miss Lin. Ruotong, tingnan mo. Talagang walang hiya itong si Lin Wanshan. Para lang makipag-ugnayan sa malaking puno mo. Ang kapal ng mukha mong ipagbili ang sarili mong anak na babae. Tito, may mas malala pa. Gusto kong maging asong alaga ng Binibini. May mga gustong kunin siyang ninang. May mga nagmamakaawa ng walang kapalit para maging kabit ng Binibini, ha? Nagsasabi ka na naman ng kung ano-ano, Ching-Ching. May intindihan ng mali ni Jiang Chen. Mag-ingat ka. Parurusahan kita at ikukulong sa madilim na silid. Bakit mo ibinigay kay Su Shiwen ang kontrata ng pagbebenta? Hindi ba't probinsyana lang siya? Totoo talaga, ang diyosa ng yaman na may trilyong puhunan. Kung ganon, hindi ba tayo ang nakasagasa sa matigas? Tumahimik kayo. Tumahimik. Imposibleng totoo ang pagkakakilanlan niya. Tama, paano naging napakaswerte ni Jiang Chen? Mag-aasawa lang siya ng probinsya ng puro bukid ang alam habang buhay. Probinsyana, probinsyana. Ayan na. Matigas pa rin ang ulo. Ang kontrata ng pagbebentang nilagdaan ni Lin Wanshan na ito ay hindi sapat para patunayan ang pagkakakilanlan ko. Para patunayan ang katangahan mo? Mga tala ni Pap. Ang dokumentong ito ay talagang kay Lin Wanshan. Kung gayon, totoo ang kasulatang ito. Kung gayon, ang tunay na pagkatao ni Su Shiwen ay ang diyosa ng yaman. Ang tunay na pagkatao ni Su Shiwen ay ang diyosa ng yaman. Naku, anong napalampas ko? Ang diyosa ng yaman na may 100 billion ang net worth. Ibinigay kay Jiang Chen. Ako, si Jiang Chen, magpalit tayo pabalik, kailangan nating mabawi ang kasal.
Si Sushiwen ay dapat akin lamang. Nangangarap ka ba? Anak, Anak, Nanay, tatay. Ang kamay ko. anak, huwag mong sindakin si nanay. Nanay, tatay. Hindi pwedeng ganun lang kadali, Jiang Chen. Imposible. Diyosa ng yaman. Akin lamang dapat. Siya ang kuya. Ako ang bunso. Dapat siya ang magbigay para sa akin. Dapat ibinigay niya sa akin si Sushiwen. Jiang Hao, maaga pa ba para pagsisihan mo ngayon? Ano ang mapapatunayan ng isang kasulatan sa pagbebenta? Kung ikaw nga ang diyosa ng yaman, talagang may ganong kalaking kakayahan ka, kukunin mo ang 5 bilyon na ibinigay mo sa pamilyang Lin. Nababaliw ka ba? Ikaw ang nababaliw. Isang pirasong sira-sirang papel lang ang gustong magpatunay. Siya, si Su Shiwen, nangangarap lang. Lin Ruotong, kailangan mo bang magpakukob sa sarili mo? Sino ang nagsabing nagpapakukob? Ako talaga. Walang kita sa puhunan. Peke ang pagkatao niya. Magpapanggap bilang diyosa ng yaman. Sandaan ang paraan ko para patayin kayong dalawang tanga. Asawa, ikaw ang bahala sa pamilyang ito. Ano ang masasabi mo? Gusto niyang mamatay. Kung gayon, tutuparin natin ang gusto niya. Nakikinig ako sa asawa ko. Sioux City, ihanda agad ang sasakyan. Lahat, pumunta na sa Lin's Group. Hindi lang ang puhunan ko ang gusto kong mabawi, kundi tuluyang wakasan ang Lin Group. Ito ang kapalit ng pananak sa asawa ko. Opo. Tita, hindi pa rin ako naniniwala. Isang mahirap na babaeng taga-nayon ay karapat-dapat ding maiugnay sa diyosa ng yaman. Asawa yan ng hayop na si Jiang Chen. Talagang hindi kasing galing ko. hoy, tingnan ninyo, hindi ba't narito ang biyenan? Ruotong, anong nagmamadali? Kailangang bumaba si Itay. Yenan, naapi ang mahal kong manugang, ha? Mag-aapang mangapi sa paborito ni Lin Wanshan? Naiinip na ba siya? Ang pinakamakapangyarihan ba dito sa lugar? Kahit sino pa yan. Ako, si Lin Wanshan ng mga Lin. Ngayon, naging diyosa na siya ng yaman na may yamang bilyon-bilyon. Hindi lang sa isang lungsod, kundi sa buong lalawigan. Sino ang may lakas ng loob na magmalaki sa harap ko? Tama, eksakto. Mang-aapi sa panganay na dalaga, sawa na sa buhay. Sabihin mo sa tatay mo, anak. Sino ang nang-api sa'yo? Bubunutin ko ang balat niyang buhay. Tay, kung sasabihin ko sa'yo, ang nang-api sakin ay ang diyosa ng yaman. Hindi ikaw, salbaheng to. Bakit mo siya ginugulo? Gusto mo ba akong mapatay? Bien ng Ruotong. Nagbibiro lang kami sa'yo. Hindi naman talaga yan diyosa ng yaman. Isang babaeng taga-nayon lang na nagpapanggap na diyosa ng yaman. Dahil dito sa kayabangan. Tay, Kailangan mong ipagtanggol ako. Nasampal ako ng impostor na yon. Sampal sa mukha mo, maliit lang yan. Pero pagdating sa diyosa ng yaman, malaking bagay yan. Hindi ko hahayaang sinuman ang dumungis sa pangalan ng diyosa ng yaman. Sabihin mo sa akin kung sino. Gugulpihin ko siya ng husto. si Jiang Chen at ang hayop na to, sa pagkakataong ito, patay na. Tapos, Shiwen, kunin ang puhunan o kalimutan na lang. Nakalatag na ang lahat. Bakit bigla kang nagbago ng isip? Dahil ba hindi mo pa rin kayang tiisin ang mga taong iyon? Hindi. Ayoko lang na magdusa ka dahil sa akin. Pagkawala, Shiwen, anong pinagtatawanan mo? Tito, hindi ba't ang pag-i-invest sa Lin's Group, ang aking ginang ay nandito para kumita? 5 bilyong dolyar iyon. Malaking puhunan yan. Hindi para kumita? Para saan pa? Siyempre dahil sa iyo. Dahil sa akin. tama. Ang Lin Group ay nasa bingit ng pagkabangkarote. Talagang malulugi ang proyektong ito. Kung hindi dahil sa kapatid mo si Jiang Hao, hindi ako tutulong kahit kaunti. Nakakalungkot na ginawan kanila ng masama. Walang awang pang-aabuso. Ang tanga-tanga. Ikaw, ilang araw pa lang ikinasal. Naghandog siya ng 1 bilyon para sa dot ko at ibinato sa akin ang 5 bilyong ari-arian nang walang pakialam sa kita o lugi. Anong klaseng mabuting asawa ang napulot ko? Talagang napakaswerte ko. Iniwan ng asawa ang kanyang misis para magalit para sa iyo. Si, Papa, tawagan mo ang lahat ng security ng kumpanya para sa akin. Tatawag ako ngayon. Hindi kilala ng mag-asawang aso ang kanya. Jiang Chen, umaasa sa mahirap at walang kapangyarihang babae sa baryo para gumawa ng masama. Hindi niya ako seryosohin kahit kailan. Hindi ko seryosohin ang asawa ko. Siguraduhin mo maganda ang itsura niya ngayon. walang problema.
Tawagan ang kagawaran ng seguridad ng kumpanya. Nakatakas ba? Hindi. Papa, pumunta siya para makita ka. Natatakot siyang mahayag. Gusto niyang tumakbo. Jiang Chen, tumayo para sa akin. Tapos ka na magpanggap sa bahay. Ngayon, turn ko na magpanggap. Hindi siya dapat makatakbo. Jiang Hao, huminto ang kotse para sa akin. Hoy, buksan ang pinto, buksan ang pinto. Huwag kang umalis, huwag kang umalis. Hoy. Shiwen, ano ang nangyari sa lola? Hindi masabi ng mga kapitbahay. Magmadali tayo umuwi. Magmadali. Shiwen, huwag mag-alala. Lola, ang mga maswerteng tao ay may sariling langit. Magiging okay. Jiang Hao, basura ka. Hindi kahit huminto ang kotse. Pumunta at magmaneho. Tita, kailangan kong turuan ang mag-asawang aso ng... Bilis, magmaneho ka. Gusto ko nang umalis pagkatapos kong magpanggap na iba ako. Wala talaga. Hoy, Bienan! Hayaan mo na ang mga bata. Sila na ang bahala sa sarili nila. Sakto lang, nakikipag-usap ako sa inyong dalawa. Tara, umakyat tayo para magkape. Ito. Xiao Hao, Ruotong, ayos lang ba kayo? Huwag kang mag-alala, hindi nga siya makatingin sa biyenan ko. Su Shiwen, ang babaeng ito ay tiyak na isang impostor. Linisin ang mga asong lalaki at babaeng walang pera at kapangyarihan. Ano pa ang aking ikakatakot? Tigilan mo ang kakulitan at magmaneho ka na. Tatay, magpadala ka ng ilang bodyguard para sumunod sa akin. Tita, hindi ko bubutasan ang kanyang binti ngayong araw. Ako, si Lin Ruotong, isusulat ko ang pangalan ko ng baliktad. Hahaha, alam ko na kahit hindi mo sabihin. Pumunta ka rito sandali. Bantayan ang kaligtasan ng aking mabuting manugang. Opo. Kakaiba mula nang makuha mo ang 5 bilyong dolyar na puhunan. Tatay, ano ba ang nangyayari? Kailan pa naging mas mahalaga ang kaligtasan ni Jiang Hao kaysa sa akin? Ang tiyaan na ito ay isang pambihirang kayamanan sa loob ng 100 taon. Hindi para sa inyong dalawa. Karaniwan, ayaw ko itong inumin. Hahaha, Bienan, napakabait mo naman. Nahihiya kami. Haha, ano ba ang problema? Sabihin mo na lang. Basta kaya namin. Siguradong tutulong kami. Dahil sinabi mo iyan, kaya't magsasalita na ako ng diretsyo. Handa akong kailanganin kayo. Isa pang 5 bilyong puhunan. Hindi, Bianan. Tama ba ang narinig ko? Kami ba ang hinahanap mo para mamuhunan? Haha, huwag mong isipin na hindi ko alam. Ikaw at ang diyosa ng kayamanan. Hindi mababaw ang relasyon. Kung hindi dahil kay Jiang Hao, hindi ko makukuha ang nakaraang 5 bilyon ko. Ano ang sinabi mo? Ibig mong sabihin, makukuha mo ang puhunan? Dahil ba ito sa aming Xiao Hao? Bienan, malaking biro ba ito? Haha, ang diyosa ng kayamanan mismo ang nagsabi. Maaari bang magkaroon ng pera? Sabi nila, hindi naman daw malalayon. Kailangan pa rin ng cast. Bali-bali na, pero okay lang. Lola, bakit ang kapabayaan mo? Sige na. Ako na ang bahala sa bukid. Bakit mo pinilit gawin yon? Akyat baba ka pa. Ngayon, nabalian ka ng binti. Sa susunod, saan ka naman mahuhulog? Ano na lang ang gagawin natin dito? Anong ginagawa ko rito? Wala ka namang ginagawa. Pumunta ka sa mga matatanda, maglaro ng baraha, sumayaw, o kung ano pa, maghahanap ako ng iba mong pagkakaabalahan. Huwag ka nang magtrabaho sa bukid. Naiintindihan mo ba? Pero wala namang magagawa. Ako ang haligi ng pamilya. Kung hindi ka makikinig, hahayaan ka naming mag-isa ni Shiwen. Sina. Mabuti naman. Mahiga ka at magpahinga. Gagawa ako ng sabaw ng manok mamaya, okay? Hindi pa naging ganyan kasunod-sunuran si Lola sa harap ko. Ang galing talaga ni Jiang Chen sa pag-aalaga ng matatanda. Xiao Chen, salamat sa abala mo. Kung hindi, dahil sa mahina ang katawan ni Shiwen, baka maubos ang lakas niya. Mga asong lalaki't babae, lumabas kayo. Boses yan ni Jiang Hao. Lumabas ang mga asong lalaki at babae. Ang mga lintik na asong lalaki at babae. Akala ko nagtatago ako sa shitty lugar na ito. Bilang isang pag-urong turtle, makakalaya ka. Jiang Hao, puntahan mo at sikad ang pinto para sa akin. Mga basura, lumayas kayo sa daan.
Basagin ang pinto, buksan mo para sa akin. Ah, Ano ang pinagtatawanan mo? Isara ang bibig mo. Jiang Hao, okay ka ba? Nasugatan mo ba ang ugat? Sa palagay ko, hindi mo ito magagamit. Jiang Chen, ikaw. Jiang Chen, sinadya mo ito, tama? Gusto mo lang makita ang aming pamilya Jiang na mawalan ng mga tagapagmana. Mga nasirang offspring ay seryoso. Ang pamilya Jiang ay mayroon pa rin ako. O hindi, pinatalsik ako sa pamilya Jiang mo. Ang pamilya Jiang mo talaga ay mukhang isang asong bagay. Papatayin kita. Ano ang ginagawa mo pa? Gibain mo. Gibain ko ang sirang bahay na ito. Iniwan ko ang asong couple na walang lugar na titirahan. Ay upang magmaneho ng kotse. Hindi. Jiang Haolin Ruotong, nababaliw ka ba? Sa tingin ko, ikaw ang nababaliw. Umaasa sa isang babae sa baryo na walang pera at walang kapangyarihan, nag-aasam pang hamakin ako, ang mayamang manugang ng pamilyang Lin. Nakikita kong nag-overreach ka. Ikaw ang nag-overreach. Ang lumang bahay ng pamilyang Su ay ipinamana ng 100 taon. Sino mang maglakas loob na sirain ang isang lugar? Ako, Su Shiwen, ay nanumpa. Ipapaalam ko sa iyo kung paano isulat ang paghihinagpis. Sige. Nang makita ko ang tatay ko sa Lin's Group, hindi man lang siya naglakas loob na ihinto ang kotse. Ang tanga na tumatakbo ng mas mabilis pa sa aso. Talagang iniisip mo na ikaw ang diyosa ng kayamanan na nakaupo sa trilyon-trilyong assets. Walang parking dahil Sige, Jiang Chen, huwag kang maghanap ng dahilan. Peke ay peke, nag-aasam ka pa ba tungkol sa amin? Pinagkakatiwalaan ko kayo. Eksakto. Ngayon, ang sirang bahay ay talagang giniba ng tiyahin ko. Gusto ko kayong ang mag-asawang tanga na hindi alam ang langit at lupa, wala na akong lugar para tumira. Gagawa ko kayong mamuhay sa kalye tulad ng mga asong ligaw nang hihingi sa kahabaan ng kalye. Buksan mo para sa akin. Hindi. Jiang Chen, gusto kong gibain ang lumang bahay ng asawa ko. Dumaan muna sa katawan ng Jiang Cheng. ayaw ni Jiang Chen. Labag sa batas ang sirain ang ari-arian ng ibang tao. Sabi ng tatay ko, nakaahon na ang pamilya namin sa hirap at yumaman. Pwede na akong maging walang pakundangan sa negosyo sa hinaharap, lalo na itong sirain ang sira ng bahay na ito. Hindi ako matatakot kahit ilibing kita. Maglakas loob ka. Tingnan natin kung maglakas loob akong buksan ito para sa akin. Kung maglakas loob siyang humadlang, ilibing siya sa mga guho. Buhay ng tao ito. Buhay ng tao. Buhay ng tao. Sapat ba ang pera para mabayaran ang kanyang buhay? Pare, o umalis ka sa harap ko. Hatiin natin ng pantay-pantay ang pera sa pagitan natin. Hatiin ng pantay kung hindi ka maglakas loob. Umalis ka na lang, ako na ang bahala. Jiang Chen, makinig ka. Kahit pa ipalayas kita sa bahay ngayon. Ang hayop na yan na walang pagmamahal sa magulang, dapat mamatay. Wala nang pakialam sa akin. Babae sa nayon, imulat mo ang mga mata mo at tingnang mabuti. Hintayin mong mailibing ko siya. Ikaw ang susunod. Yang Chen, pag-isipan mo ang kahihinatnan bago mo galawin ang asawa ko. Su Cheng, nakarating ka na ba sa Lin's Group? Nandito na po, miss. Sige, inuutusan kita. Hindi lang ako magwi-withdraw ng 5 bilyon kong investment. At babaliin ko ang braso ni Lin Wanshan. Haha ano? Si miss... Ha ha ha. Ang baby nating si Xiao Hao, may magandang kinabukasan. Kilala ko pala ang diyosa ng yaman na ito. Hoy, siya at ang diyosa ng yaman na ito. Baka nakilala ko siya noong nag-aaral ako sa ibang bansa. Tiyak. Ha ha how. At ang diyosa ng yaman na iyon ay tiyak nakaklase sa pag-aaral sa ibang bansa. Ang gagong si Xiao Hao. Nakilala ang diyosa ng yaman na may trilyon na yaman. Itinatago niya ito palagi. Kung ito ay papalitan ni Jiang Chen. Hindi ko alam kung ilang beses na nagmayabang ang hayop na iyon. Sabi ko tama ang nabasa ko. Ito ba ay ikumpara kay Xiao Hao? Si Jiang Chen. Ang lobong mapagpanggap na iyon ay walang kwenta. Hoy, Bianat. Ang sinabi mo ba ay tungkol sa dagdag na 5 bilyon na pamumuhunan? Ako ang bahala. Talaga? Hindi mo ako niloloko? Huwag kang mag-alala. Bienang Xiao Hao.
Siya ang pinakakinig sa akin, tungkol naman sa Diyosa ng yaman. Dahil binigyan ka na ni Xiao Hao ng 5 bilyon ng isang bagsakan, magbigay pa ng 1 beses. Talagang walang problema. Ha ha ha, tama, ang diyosa ng kayamanan na ito. Nakaupo sa trilyon-trilyong assets. Ang 5 bilyon ay para sa kanya. Hindi ba't napakaliit lang iyon? Ha 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 hey. Art, tignan mo ang mukha ng mahal kong anak na Xiao Hao. Sigurado na. Ha ha ha. Oh, maraming salamat in-law. Huwag kang mag-alala, sa hinaharap, ang pamilya ko na Lin ay magiging masagana. Talagang hindi ko makakalimutan ang kabaitan ng pamilya Jiang. Ha 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 ha. Sudong, bakit ka nandito? Hindi, nakikipag-usap lang ako sa mga in-law kanina. Wala pa akong oras para sabihin sa Diyosa ng kayamanan. Hindi ka nandito para bigyan ako ng 5 bilyon ulit, di ba? Ha 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 ha. Bakit mukhang kilala ko ang taong ito? Pumunta siya sa bahay natin dati. Ang tumindig para sa Jiang Chen at Su Shiwen, chairperson ng Wencheng Group. Ito, siya nga. Hindi ba't peke siya? Ano ang nangyari kay Mr. Su? President Su, President Su. Ano ang nangyari kay Mr. Su? Sabihin mo, Mr. Su. Lin Vansham. Nandito ako para kunin ang dating 5 bilyong investment bilang interes. Basagin ang braso mo. Ah, hindi Mr. Su, Mr. Su, Mr. Su. Ay, mayroon akong 5 bilyon. Maaari itong naging sa iyo. Sayang, nakipag-away ka sa taong hindi mo dapat nakipag-away. Sino ang nakipag-away ko? Ang tito ko. Tapos na, bawi. Kamusta ang mga kamag-anak mo? Okay ka ba? Gusto mo tumawag ng ambulansya para sa iyo? Kumpara sa braso ko, mas iniisip ko ang sino ang nakipag-away ko? Sino ang tito niya? Ikaw ang magsabi sa akin. Sino? Parang ang panganay kong anak. Yang Chen. Narinig ba ni Jiang Chen? Ano ang sinasabi ng asawa mong taga-baryo? Hindi lang bawi ang puhunan. Pati basag ang braso ng tatay ko. Kung talagang ganoon ang kakayahan mo, bakit hindi mo ginawa sa ibaba ng Lin's Group? Ano ang pinatatakbo mo? Oo. Ano ang pinatatakbo mo? Jiang Chen. May kakayahan ka ba? Hindi ito kasama. Jiang Haolin Ruoto. Nakikita mo kung ano ito. Akala nyo ba sa cellphone lang, makakaloko kayo ng asawa ko? Sasabihin ko sa inyo na dadalhin ko kayo ngayon. At itong sira-sirang bahay, ay ililibing. Hindi pwedeng mangyari yan. Asawa, anong ginagawa mo sa cellphone mo? Hindi pwedeng mangyari yan. Hindi yan totoo. Ang retouch na ito ay peke. Magmaneho ka. Magmaneho, hoy. Bakit ka pupunta? Bumalik sa grupo. Asawa, Bumalik sa grupo. Bumalik sa grupo. asawa. Sige na, hoy, hoy. Hindi ba sinabi ng asawa na linisin ang lalaki at babaeng asong ito? Hoy, asawa, hindi pa ako nakasakay sa kotse. Hindi maganda. Anong ginagawa mo? Puta, hayop sige. Bakit umalis ang asawa ko? Jiang Hao, alisin mo ang maruming kamay mo sa kapatid mo. Lolo, bakit ka nandito? Tama ba ang narinig ko? Pinoprotektahan mo talaga si Jiang Chen, ang basurang ito. Sino ang pagagalitan? Maliit na hayop, magpakita ka ng higit na respeto sa kapatid mo at biyenan mo sa hinaharap. Kung hindi, ikaw ang papalayasin sa bahay sa hinaharap. Lolo, ako ang pinakamamahal mong apo. Hoy, pinapalayas mo ako sa bahay ko dahil sa ganitong basura. Anong karapatan mayroon sila? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Aalis na ako, Lolo. Ito ang bata na lumaki sa palad mo. Apo, hindi ka dapat masaktan kahit isang hibla ng buhok ang masugatan. Ngayon, ang araw ay sumisikat sa kanluran. Paano mo ito ginawa? Lolo, hindi ako nag-aalala. Hindi mo dapat gawin ito sa akin. Dapat bigyan mo ako ng paliwanag ngayon. Hindi dahil. Presidente, ano ang sinabi mo? Ang larawan. Ito ay talagang binili ng misteryosang diyosa ng kayamanan. Eksakto. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata sa transaksyon. At kasama rin ang mga maraming dignitaryo.
Ang diyosa ng kayamanan na iginagalang bilang panauhin ay kumuha ng grupong larawan. Saan ang grupong larawan? Maaari mo itong ipakita sa akin? Ano ang problema? Ito ay malaking problema. Kung ang diyosa ng kayamanan ay talagang asawa ng aking apo, pagkatapos, ang langit sa aking pamilya Jiang ay malapit na bumagsak. Oh, Lolo, ano ang ginagawa mo? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Magandang asawa ng apo. Lolo, alam na siya ay nagkamali. Lolo, humihingi ng paumanhin sa iyo dito. Oy, paano kaya ito? Paano kaya ito? Ano na? Ano ang gagawin ko ngayon? Pwede bang tumigil ka sa pag-ikot? Hindi pa nakasulat ang mga 8 karakter. Ano ang nagpapasigurado sa iyo? Sushiwe ng diyosa ng kayamanan. Paano ako magiging sigurado? Pag-isipan mo gamit ang utak mo na wala ang 5 bilyong investment. Tapos, nabawasan ang armas ni Lin Wanshan. Dumating si Su Cheng sa bahay natin noong huli. Tinitingnan Jiang Chen at ang iba sa harap ng mga kamag-anak at kaibigan. Isang tiyo at isang babae ang sumisigaw. Bingi ka ba at hindi nakikinig? Bulag ka pa ba at hindi nakatingin? Wala kang utak, tanga. Hindi ba noong kinukuha mo ang kasal, nagbago ka ng isip pansamantala at pinilit kang mamatay? Makukuha niya ba ang pagkakataon ni Jiang Chen para sa ganitong magandang bagay? Sino ang makakaalam? Sushiwen, ang maliit na babaeng hayop, nagtatago ng napakalalim. Ngayon, ang mura ay kinuha rin ni Jiang Chen. Nakagalit din natin sila hanggang sa kamatayan. Ano ang dapat gawin? Sabi mo? Ano ang gagawin mo? Ako, tatay. Loko ang grandpa. Loko ang grandpa. Uminahon ka, bata. Hindi ko maintindihan. Ito ang sumusunod. Hindi ba ako at ang asawa ko ay lilinisin ang lalaki at babae na hayop? At ano ang hula mo? Ang asawa ko ay tumingin sa cellphone na ibinigay ni Jiang Chen. Hindi ko alam kung bakit parang kinain ng multo. Sumiksik sa kotse. At umalis siya gamit ang kotse niya. Walang sumasagot sa telepono hanggang ngayon. Pagkatapos, nandito ang grandpa. Mas malala pa siya. Para sa lalaki at babae na hayop, sinampal ako sa 2 bibig. Nagpatira pa siya at humingi ng tawad sa kanila, nanay at tatay, at sabi mo, bakit? Bakit? Dahil Sushiwen, ang diyosa ng kayamanan. Anak. Gusto mong palitan ng asawa mo? Basta gusto mo, pinipilit ng nanay ang kamatayan. Gusto ko rin na ibigay ni Jiang Chen ang Sushiwen sa iyo. Talagang pwede ba ito, tapos ako? Para sa taong katulad mo, huwag mong ikasuklam sila. Tatay, anong ibig mong sabihin yan? Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin mali ang pinindot nating lahat na kayamanan. Mula sa maliit hanggang sa malaki. Hindi dapat ituring si Jiang Hao bilang tagapagmana ng pamilya Jiang. Isang mapanirang maliit na hayop siya. Marami akong nakausap na si Xiao Chen. Napagtanto kung pareho kaming nagkamali tungkol sa kanya. Ang pinakamahusay na tao nitong mga nakaraang taon ay si Jiang Chen. At si Jiang Hao ay mandaraya lang, magtatanim ng kasalanan, bukod sa pagiging mabait ang dila para mapasaya ang pamilya, walang kwenta. Naku, Lolo. Nabighani ka na naman sa kanila. Hindi ko naman sinabing ganun kasama. Peke ang tenga ni tatay. Ang nakikita ang pinaniniwalaan. Kumusta naman si Xiao Hao? Tayo ang pinakakilala sa kanya. Hindi mo pwedeng dahil lang ikinasal si Jiang Chen sa diyosa ng yaman na iyon, sinasadya mong ipinagtatanggol siya. Oo, hindi patas yan, tatay. Pagkatapos ng lahat, si Xiao Hao ang gustong pakasalan si Sushiwen. Si Jiang Chen ang walang kwentang bagay na yon. Ninakaw niya ang karangalan at kayamanang dapat ay kay Xiao Hao. Ninakaw ito ni Xiao Chen. Naaalala kong ayaw na ayaw mo talaga sa Sushiwen na iyon dahil taga-probinsya siya at gusto mo ang mayaman at makapangyarihang pamilya Lin. Pinilit mo para lang palitan nila ang mga ikakasal, di ba? Ako. Ano naman kung ako nga, nagsisisi ako, hindi ba pwedeng ganon? Gusto kong tulungan si Xiao Hao na lumaban. Kumusta na ang reseta para sa sakit ko? Tapos na. Kailangan pang subukan ng ilang beses.
Handa na tayo para sa mga klinikal na pagsubok. Ang bilis naman. Totoo ba ang reseta na ito? Magagamot mo ba ako? Dapat talaga. Ang pagpapagaling sa iyo ang tanging paraan para mabawi ko ang utang na loob sa iyo. Mahal, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Madali siyang maantig. Dahil ba yan sa hindi siya pinapansin mula pagkabata? Mag-asawa tayo. Ang pag-aalaga, hindi ba dapat? Kung magpapakapormal ka ulit, magagalit na ako. Shiwen, inatake ka na naman. Sandali lang, kukuha ako ng gamot mo. Halika, umupo ka. Asawa? Shiwen, huwag kang mawalan ng malay. Tibayan mo, Shiwen. Shiwen, magiging maayos ka. Shiwen. Huwag kang matakot. Ching-ching Zai. Kasama mo, palagi ang ching-ching. Magpakatatag ka. Hey nako. Huwag, angko. Masasaktan siya. Kasalanan ko lahat. Kung hindi ko siya sinira dahil sa akin, hindi siya magkakasakit. Tangina! Xiaohen, tama na. Lola, pasensya na. Nasaktan ko siya. Mabait ka. Hindi mo kasalanan. Shiwen ay may sakit mula nang ipinanganak. Iyon ang kapalaran niya. Pero ito ay usapin ng araw-araw. Walang dapat sisihin. Ibigay mo sa kanya ang liham ng pagpapatiwakal. Liham ng pagpapatiwakal. Yang Chen, kapag nakita mo ang sulat na ito, wala na ako sa mundong ito. Patawarin mo ako sa hindi ko pagkakayang manatili sa tabi mo. Ang pamilya Su ay magwawakas sa henerasyon ko. Nag-ipon ng $1 trilyon ang mga nakaraan. Walang magmamana, kaya ibibigay ko lang ito sa'yo. Nagtatag ako ng kumpanya para sa'yo. Sa sandaling mabasa mo ang sulat, ang $1 trilyon ay nailipat sa pangalan mo. Ito na! Sana maalagaan mo ang lola mo. Siyempre, naniniwala rin ako kahit hindi gagawin mo ang hiling ko. Dahil ako, Su Shiwen, hindi nagkakamali kapag nag-asawa ka ulit. Dalhin mo sa libingan ko para makita. Bibigyan ko ng blessing. Paalam, mahal ko. Pagdurugo sa operasyon, walang dugo sa blood bank. May RH negative ba sa inyo? RH negative. Ako, kailangan ng 1,000 milliliters. Kaya mo ba? Kahit hindi kaya, kakayanin. Kahit maubos lahat. Gusto ko rin siyang iligtas. Huwag masyadong impulsive. Kapag hindi tama, mamamatay ka. Opo. Kapag hindi mailigtas ang babae, ano nangyari sa'yo? Hindi ito gusto niyang makita. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Xiaohen, pag-isipan mo. Kahit gusto ko ring iligtas si Shiwen, pero hindi ko ring gusto makita kang magpakamatay. Huwag kang mag-alala, Lola. Magiging okay lang. Magbabago rin ang sitwasyon ni Shiwen. Hintayin mo kami mag-alaga sa'yo. Siya. Naniniwala ako sa'yo. Ang pamilya Su ay may bilyong asset sa pangalan ko. Binibigyan ko kayo ng permiso gamiting lahat. Base sa reseta, gawin ang gamot. Opo, tara na. Hindi na ako makatiis. Bilis, defibrilasyon. Shiwen! Lahat ng hindi konektado, umalis kayo. Shiwen. Paumanhin, ginawa na namin ang lahat ng makakaya namin. Shiwen, gising ka. Doktor, nakikiusap ako, iligtas niyo siya. Doktor, ginawa na namin ang lahat. Shiwen. Tito, tumating na ang gamot. Dali, bigyan mo si Shiwen. Gising ka. Shiwen,
Ikaw lang ang tao sa mundo na nagmamahal sa akin. Huwag mo akong iwan. Ha? Asawa, nandito ako. Tito, Tumawag ka ng Jiang Chen, bakit ka ba ganyan katanga? Konti lang naman ang kabutihang ginawa ko sa'yo. Umabot ka pa sa pagpapakuha ng 1,200 milliliters ng dugo para lang iligtas ako. Jiang Chen, paano ka naging ganyan katanga? Gising ka na. Okay lang ba? Sa wakas, nakita ka rin namin. Paano mo nalaman na nandito si Jiang Chen? Lumabas kayo. Ayaw kanyang makita. Huwag niyo siyang gambalain sa pagpapagaling niya. Hindi. Manugang, hindi rin kami para kay Jiang Chen. Para sa akin? Oo, para sa'yo kami. Hoy, kunin mo ito. Hoy, tanggapin mo. Ito. Ano ito? Ito ang mga panligaw na regalong pinili ko para sa'yo. Ano ang sinabi mo? Panligaw na regalo. Ako, si Jiang Hao, ay nagdesisyon na. Gusto kong makipaghiwalay kay Lin Ruotong. Isa sa katuparan ko ang dati nating kasunduan. Gusto kitang pakasalan, Su Shiwen, bilang asawa ko. Nagulat ka ba? Nagulat ka. Ito ang mga panligaw na regalong pinili para sa'yo. Bawat isa nito ay nagkakahalaga ng higit sa 10 milyon. Ang aming pamilyang Jiang ay hindi pa naging ganyan kabait kanino man. Kahit si Lin Ruotong, wala niyang ganitong biyaya. Ikaw lang ang mayroon. Oo, si Jiang Chen, ang hayop na yan, okay lang kung maging gulay na siya. Para hindi ka na niya kulitin. At inaasam-asam ko rin ang araw para sa inyo ni Xiao Hao. Bukas, ikakasal na kayong dalawa. Pagkatapos ng kasal, magmadali kayong magkaanak ng malusog na lalaki. Habang bata pa kami ng biyenan mo, matutulungan pa kita sa mga anak mo ng ilang taon, di ba? Oo. Shiwen, bukas na. Babae ka na ngayon. Ang babaw niyo ng mukha. Lumabas kayo. Siwen, ano ang ginagawa mo? Para sa ikabubuti mo rin, na pinapakasal ka namin sa Xiao Hao. Oo, siya ay nasa vegetative state at nakahiga sa kama. Balo ka habang buhay dahil sa kanya. Ilang araw mo lang siya nakilala? Makatarungan ba na hindi tumigil? Hindi gulay ang Jiang Chen. Nawalan lang siya ng maraming dugo at nahimatay. Kayo bilang mga magulang at kapatid niya, kalimutan ang kaligtasan niya at hayaan akong magpakasal ulit. Mga tao pa ba kayo? Manugang, medyo hindi kaaya-aya ang pag-uusap mo ng ganito. Oo, kami rin. Hindi ko gusto na mawala ang taba mo. Naging gulay ang Jiang Chen at nakahiga sa kama. Hindi ka masasatisfy para hindi na mahukap sa ibang wild men ulit. Pagkatapos, ang $1 trillion assets natin ay ninakaw ng iba. Ang pamilya nating Jiang ay malulugi ng marami. Alam ko na para sa $1 trillion ko. Sayang, wala ako ngayon. Ano? Hindi. Su Shiwen, hindi biro. Ang $1 trillion na ito, kung sabihin mo na wala. Tama. Ang lie mo ay masyadong childish. Tanging fool lang ang magtitiwala. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tingnan mo lang. Kung may half a dime ako sa pangalan ko, bakit hindi ako Sushiwen magpakasal ulit? Tumawag. Jiang Chen, kung alam nila na ngayon ang trillions of assets ay iyo, siguradong nagrepent sila. Sino ang nagpabor sa Jiang Hao mula pagkabata hanggang pagtanda? Ano? Talaga? Sige. Ganun ba? Seryoso ka? Niloloko mo ba ako? Sige, nakuha ko na. Hoy, Lao Zhang. Hoy, hindi mo ako maloloko dito. Kung hindi, maghihiwalay tayo. Hoy, Ibinigay ni Su Shiwen ang daan-daang libong ektarya niyang lupa sa iba. Anak, anong nangyari sa'yo? Ay, wag mo nang banggitin. Ipinagbili niya lahat ng livestock farm sa ibang bansa. Tatay, ikaw naman. itong malandi. Daan-daan kumpanyang pinag-investan ko. Nawalan ng shares. Trilyon-trilyong ari-arian, na-miss lang ako. Susiwen, ikaw ang may kasalanan nito lahat. Anong gusto mo? Anong gusto kong gawin? Yung pera. 3 araw na ang nakalipas sa aking pagkakaratay bago mawalan ng malay. Ipinamigay ko lahat. Ipinamigay? Aray, ipinamigay. Aray. Diyos ko, ipinamigay mo lang basta yung trilyon-trilyong ari-arian?
Bumagsak ba ang ulo mo? Gumawa ka ng ganyang kalokohan? Ang aking ari-arian. Paano ko haharapin yan? Anong kinalaman nyo dyan? Anong kinalaman? Sushiwen, makinig ka sa akin. May kasunduan tayo. Babae ka niyan. Ang trilyon na yon, dapat kalahati ay sa akin. Ngayon, ibalik mo ang pera. Kung hindi ano? Lalapatan kita ng kamay sa leeg. Subukan nyo siyang galawin. Subukan mong galawin siya. Jiang Chen, ang galing mo! Gising ka na! Akala ko hindi ka na magigising. Buhay ko ang inialay ko para pagalingin ka. Paano ako papayag na humiga lang sa kama habang buhay? Ang sakit, parang mababali ang mga kamay ko, mga magulang. Maliit na hayop, gising ka na. Alisin mo ang mga kamay mo sa akin ngayon din. Anak, okay ka lang ba? Bakit hindi ka na lang umalis? Jiang Chen, nakahiga ka sa ospital at naguguluhan ang isip mo. Anong lakas ng loob mong magsalita sa magulang mo ng ganyang ugali? Nakikita ako ng nanay at tatay na nakaratay sa kama. Bumaba ka. Pinipilit ang asawa kong magpakasal muli. Ito ba ang maruming bagay na magagawa ng mga magulang? Gaano ba kayo kahiya-hiya? Sino ang marumi at sino ang walang hiya? Ako ang nanganak sa'yo. Mahigit 20 taon kitang pinalaki. Ganyan ka ba magbayad ng utang na loob, putang ina? Pinalayas niyo ako sa bahay. Pinagmamalaki niyo pa rin sa akin ang utang na loob sa pagpapalaki. Hindi ba't nakakatawa? Hindi ka welcome dito. Hindi rin kayo gusto ng asawa ko. Uulitin ko. Lumabas ka na ngayon. Kung hindi. Kung hindi, ano? Sa tingin ko, 3 araw ka nang hindi nagbubukas ng tisa ng bahay. Diba? Ikaw? Ako? Huwag mong gagalawin siya. Su Cheng, Ching Ching, makikilala mo ang bagong boss? kilalanin ang bagong boss. Nanay at tatay, at ang bawat isa sa mga ito ay mukhang may kumpiyansa. Hindi tulad ng ordinaryong tao. Oo nga, bakit sila sobrang magalang sa Jiang Chen? Anong klasing boss ang Jiang Chen? Siguro nagpapanggap lang. Tagapangulo Su ng Wencheng Grupo, ang Su Shiwen, nag-donate na ng $1 trilyon. Kailangan pa rin niyang makisama sa mga bagong kasal. Nagpapanggap? Akala mo nagpapanggap lang? Kung ganon, gagawa ako ng totoong bagay. Su Cheng, ipinalayas niya sa akin ang 3. Hands on. Hoy, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Hoy, wag mo akong hawakan. Mga alipin kayo. Ang mahirap na jingle ni Jiang Chen. Anong gusto mo? Mga tanga kayo. Ngiti, ngiti, mga paa ng lola mo. Jiang Chen, nahiya ako dahil sa iyo. Hindi ko kayo palalampasin, Jiang Chen. Putang ina mo. Batang hamak, tumahimik ka. Sino ka ba talaga? Nanay at tatay, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Kasalanan lahat ng Jiang Chen. Sa lahat ng bagay, mas inferior siya sa akin. Bakit ba lagi siyang nakakaangat sa akin? Hindi na sila magkakaroon ng pagkakataon. Asawa, kailan ka dumating? Noong pinilit mo si Sushiwen na magpakasal ulit, Jiang Hao. Gusto mo bang magbahagi ng asawa sa dalawang walang kwentang lalaki ni Jiang Chen? Tama, Hindi talaga. Hindi, sa totoo lang. hindi. Hindi. Talagang hindi. Talaga, Talaga hindi. talaga hindi. Jiang Hao, binabalaan kita. Ako lang, si Lin Ruotong, ang makikipaghiwalay sa iyo. Kung maglakas loob kang magtaksil sa akin, kahit habulin mo ako hanggang sa dulo ng mundo, kakastrahin din kita. Ano ang magagawa ng pamilya kong Lin? Alam mo, ako, si Lin Ruotong, ay kaya ko. Magandang manugang, si Jiang Hao. Alam niya, patawarin mo na lang siya. Oo. Magandang manugang. Itong si Jiang Hao ay nahumaling din sandali. Hoy, balak pa niyang sumunod sa iyo para makinabang sa karangalan at kayamanan. Paano siya maglakas loob na makipaghiwalay sa iyo? Hindi mo alam ang asawang iyon. Pinakasalan ko si Sushiwen. Iyon ay para linlangin siya sa kanyang $1 trilyon na ari-arian. Ibibigay ko ito sa iyo pagkatapos. Hindi kailanman inapi ni Sushiwen si Jiang Chen ng hayagan. Sa halip, ipinagtatanggol siya sa lahat ng dako. Sumpain si Lin Ruotong. Bakit may ganoon kang asawa? Tatay, akala ko itong tanga ay isang nakatagong kayamanan. Sino ang nakakaalam kung makukuha ng Lin's Group ko ang pamumuhunan? Lumalang siya ay nakababatang kapatid ni Jiang Chen. Hintayin mong matapos iyon, o itapon ang basurang ito. Iligtas ang sarili sa pagkahiya buong araw. Asawa, ayaw ko ring saktan ka. Masakit ba? Totoo ba, asawa? Siyempre. Pwede ba kitang lokohin? Ay, alam ko na.
Asawa, mahal na mahal kita. Sandali lang. Pinatawad kita ng napakadali. Paano kung makalimutan mo agad? Oh, asawa. Paano mo ako mapapatawad? Naghihintay pa rin akong magsaya. Kasama mo. Pagkatapos, bigyan mo ako ng 100 milyong... Ano? Asawa, 100 million aray, hindi biro. Oo, manugang. Pinabagsak mo ang pamilya Jiang ko. Hindi siya makakakuha ng 100 million kahit basag ang palayok at ibenta ang bakal. Oo nga, manugang pakibaguhin mo. Ang presyo ay masyadong mataas. Baguhin, hindi mo ba iniisip na niloko ko ang pera mo? Sa totoo lang, tinutulungan ko kayong yumaman. Yumaman. Oo, may tiyak na balita. 3 araw ang nakalipas. Isang himalang lunas para sa congenital diseases, lumabas. Ang kaakibat nitong kumpanya, ang Chensi Pharmaceutical. Ang valuation ay tumaas ng 5 trilyon sa isang saglit. 5 trillion. Maraming konsorsyum ay nag-aagawan. Lahat sila ay gustong magkaroon ng chance para mag-cooperate. Sa huli, ang magic medicine na ito ay hindi nag-aalala sa sales. Madaling makuha ang qualification ng dealer. Trillions of dollars ng wealth ay papasok. Kaya magandang asawa. Gusto mo ang bilyon na ito? Gusto kong tulungan ang pamilya Jiang natin. Magsumikap para sa dealer qualification ng Chenxi Pharmaceutical. Oo, mayroon akong reliable na mensahe. Sabi nila, ang owner ng Chenxi Pharmaceutical ay local. Bukas, magkakasal siya sa bagong asawa niya. Magkakaroon ng malaking kasal. Kasal. Sabi ng tatay ko, basta mauna ang regalo, may chance na makakuha ng isa. Ang pagkakataon na makausap ang boss ng solo. Sa kakayahan ng tatay ko, madali lang makuha ang qualification ng dealer. Ano? Gusto mong mag-invest sa negosyo na ito? Hey, mag-invest. Sigurado ka na gusto mong mag-invest? Ang lucrative na negosyo na ito? May tanga ba na magtatanggi? Oh. Mahusay na anak, sandali lang. Uwi tayo para mag-ipon ng pera. Huwag kang mag-alala, asawa. Ang bilyon na ito, kahit magbenta ng lahat, magkabangkarote. Ibubuhos ko lahat. Sa oras na iyon, ang regalo ay mauna, makakuha ng dealer quota. Hindi ba parang humiga lang sa bahay at magbilang ng pera? Hahaha, humiga at magbilang ng pera. Ako lang. Maghintay kang magpalimos sa kalye. Jiang Chen Susiwan. Huwag kang magbalak na masira ang braso ng tatay ko. Ang account na ito ay makakuha ng dealer qualification. Katabi ng Chenxi Pharmaceutical na may assets na 5 trilyon. Mag-isip tayo. Maligayang bati. Salamat. Paano naman ang mga pangmatagalang aktibidad? Huwag kang mag-alala pare. Ang ganda ng katawan mo. Ay, hindi ba pwedeng mag-ingat ka? Kasal dapat ito. Gusto kitang pasayahin. Hindi ko inasahang gigising ka ng maaga. Pero ang kasal ay ginanap sa baryo. Nakakaramdam ka ba ng kahihiyan? Kung ano ang ginagawa ng mga taga roon, ganoon din ang gawin mo. Ano bang nakakahiya? Basta ikaw ang mapapangasawa ko. Kahit saan. Ikaw. Ay, kalimutan mo na. Maghintay tayo hanggang gabi. Ano ang hihintayin sa gabi? Ako. Jiang Chen, ang galing mo! Kapag lumabas na ang magic drug na binuo mo, ang market value ng Chenxi Pharmaceutical ay diretsong lumampas sa 5 trillion. Ito ay higit pa sa 1 dosenang henerasyon ng aming pamilyang Su. Ang resulta ng pagsusumikap. Hindi ako nagkamali ng napangasawa. Lahat ng kredito ay sa iyo. Kung hindi dahil sa pundasyon ng industriya ng Su sa buong mundo, hindi matutuklasan ang magic medicine. Pagkatapos ng ilang panahon, ililipat ko ang Chenxi Pharmaceutical sa pangalan mo. Ano naman yon? Sa wakas nakalaya na ako, sinusubukan mo pa akong ikulong. Ayaw ko. Pagkatapos kong ikasal, magiging isang simpleng babaeng taga-baryo na nag-aalaga sa asawa at anak. Ang sarap ng kalayaan. Hindi ba yan ang may back ni Jiang Hao? Ano ang ginagawa ni Lin Wanshan dito? Paano ito naging liblib na lugar? 5 trilyon ang may-ari ng Chenxi Pharmaceutical kasalan dito. At bakit parang familiar ito? Parang narito ako dati. Anak, wala kang ginagawa. Ano ang ginagawa mo sa pangit na lugar na ito? Medyo familiar din ang pakiramdam ko. Ang lupang kanina ay parang tinanim ni Jiang Chen. Ang responsibilidad ni Jiang Chen ay ang baryong ito. Kasama ang address mo. May mali ba? Bakit hindi mo muling tawagan?
sa kaibigan mo mula sa Chengxi Pharmaceutical. Itanong ang nakaraang tanong. Kumusta, Lao Tsang? Nagbigay ka ba ng maling address? Oo, ito nga. Tama. Asawa hindi mo maaaring malimot, di ba? Marahil hindi marami ang dumating. At palagi ito sa pamamagitan ng kotse. Maaaring talagang nagkamali ako ng alala. Sige, Lao Jiang. Naghihintay ako sa iyo. Ano kung baryo ito? Ang boss ng Chengxi Pharmaceutical ay hindi maaaring Jiang Chen, ang basura. Bakit hindi ako Jiang Chen? Ano ang ginagawa ninyong dalawang asong lalaki at babae dito? Dahil magkakasal kami dito, magkakasal. Dito ba ang kasal ninyo? Sobrang tawa ko. Nakita ko na ito dati. Unang beses ko sa isang kasal. Nag-donate ng trilyon na ari-arian. Ngayon, hindi ko na kayang bayaran ang sarili kong kasal. Ang venue ay kailangang hiramin sa iba. Ang saya-saya ninyo. Kung wala kang pera, pwede ba tayong mag-usap? Oo, alang-alang sa kanya. Bakit hindi kita bigyan ng kaunting limos? Tumayo ka. Nagbuo ba kayo ng grupo para humanap ng gulo ngayon? Hahaha. Ay, ang lakas ng tono mo. Akala mo ba si Su Shiwen ang diyosa ng yaman na may trilyon? Jiang Chen, sumusunod ka sa ilalim ko kasama ang asawa mo ngayon. Kung hindi, Kung hindi, gusto mo pa rin akong hawakan? Hindi natin kailangang gumawa ng anuman. Natural. May gumawa nito para sa iyo. Ang pamilya kong Lin ay bumabati sa amo ng Chengxi Pharmaceutical. Maligayang kasal. Espesyal na regalong 100 milyon. Nakikiusap ako sa amo ng Chengxi Pharmaceutical na lumabas. Ipalamang sa mag-asawang ito kung gaano kataas ang langit at kapal ang lupa para sa akin. sa regalong 100 milyon na ito, sapat para ilabas ang misteryosong amo na ito. Turuan kami ng leksyon. Ang dalawang itong ignorante. Patay na kayong dalawa. Gaano kakatawa ang naririnig mo sa mga tangang ito? Nagtapon sila ng $100 milyong sa akin para linisin ang sarili ko. Talagang tanga at maraming pera. Tumaya talaga siya ng 100 million para linisin ko ang sarili ko. Ang tanga talaga, ang yaman pa. Ano? Jiang Chen, nasabit ang utak mo sa pinto. Nangangahas kang magpanggap na boss ng Chengxi Pharmaceutical. Nagpapanggap ka na naman. Wala na bang bago? Anong bago? Totoo na nagpapanggap ka. Totoo. Kunin mo ang perang regalo. Amo, sa inyo na po ito. Ano? Hindi pwedeng mangyari yon. Mahal, medyo nakakatuwa pa rin ang mga tangang ito. Ito rin ang unang beses na narinig ko ang tungkol sa pautang. Pero siguro sapat na itong pera para sa honeymoon natin. Ha? Honeymoon? Gago. Ang perang ito ay regalo ko para sa amo ng Chengxi Pharmaceutical. Anong karapatan ninyong mag-asawang hayop na kunin ito para sa sarili ninyo? Ibalik mo ang bangko ko. Anong karapatan mo? Gamitin mo ang utak mong baboy at mag-isip-isip ka. Bakit kaya Chengxi Pharmaceutical ang pangalan ng Chengxi? Baka naman yung Chen ni Jiang Chen. At yung Shi naman ni Su Shiwen. Chengxi Pharmaceutical. Hindi. Imposible dyan. Nagkataon lang. Lahat yan ay nagkataon lang. Paano naging sayo ang Chengxi Pharmaceutical? Tama ka nga pala. Talagang hindi sa amin yan. Ha. Aminado siya. Sabi ko sa iyo itong Chengxi Pharmaceutical, paano kaya ito magkakaugnay sa kanila? Ang ibig kong sabihin, si Jiang Chen, yang hayop na yan, kumpara sa anak kong si Jiang Hao. Walang kwenta. Paano siya napakapalad? Nakaupo sa malaking kumpanya ng Chengxi Pharmaceutical. Su Shiwen, putang ina mo, ibalik mo ang pera pampasalubong. Sandali lang, hindi pa ako tapos. Ang Chengxi Pharmaceutical na ito ay talagang hindi pag-aari naming mag-asawa. Ito ay pag-aari ng asawa kong si Jiang Chen. Ano? Ito yung magic drug na sumikat sa buong mundo. Asawa ko ang gumamit noon para gamutin ang sakit ko. Espesyal na ginawa. Katarantaduhan niyang Jiang Chen na yan. Paano siya magkakaroon ng ganoong kakayahan? Oo, si Jiang Chen, yang hayop na yan. Nakita ko na yan mula pagkabata. Wala ka namang alam sa medisina? Paano mo kaya? Nakagawa kami ng gamot na nagpabaliw sa mundo. Okay. Peke lahat ito. Ano ba ang kaya ng sarili kong anak? Hindi mo alam? Ganun talaga ang mga magulang. Nakakawa at nakakatawa ka. Lola, Mabuting apo. Anak na manugang, dumating na ang oras. Dapat nang matapos ang palabas na ito. Tapos, Tagapangulo Su ng Wencheng Group. Anong ginagawa niya rito? sino yung mga yon na ang gagara ng dating? Nasa ospital sila kahapon. Mga alipores na nagbabantay kina Jiang Chen at Su Shiwen. Hindi. Anong nangyari? Manugang?
Anong problema ng mga taong ito? Nagbibigay sa akin ng insider information yung tao na yon. Provincial agent ng Chenxi Pharmaceutical, si Zhang Tianlin, ang Diyos ng yaman ng Southern Province. Si Su Cheng, tagapangulo ng Wencheng Group. Ako si Zhang Tianlin, ang Diyos ng yaman ng Southern Province. Ako si Nami Wei, Diyos ng yaman ng Kyoto. Ako si Pangtong, Diyos ng yaman ng Northern Province. Binabati kita, amo. Masaya ang babaeng boss sa kanyang kasal. Binabati kita, amo. Masaya ang babaeng boss sa kanyang kasal. Tapos na. Ano pa ang magagawa mo ngayon? Hinamak mo ang asawa ko. Wala na ang lahat. Walang utang na loob na anak. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa Diyosa ng yaman. Ang lakas ng loob mong hamakin ng asawa ko ngayon? Kuya, nagkamali ako. Ang galing ng ate ko. Ang galing ng ate ko. Hindi man lang maabot ni Lin Ruotong ang ate ko. Ikaw? May sasabihin ka pa ba? Anak, nagkamali ako. Tatay, pasensya na sa inyo. Hindi na kami magiging bias ng nanay mo. Tama. Hindi na namin gagawin yon. Ikaw ang ipinagmamalaki namin. Ang paborito kong anak. Ang pinakamagaling na ipinagmamalaki, ha? Anak, tatay, isa pang tanong? Kumusta naman ang gift money? Nakuha mo rin yon. Kung pwede mong ibigay sa pamilya nating Jiang, isang dealer's quota. Oo, kuya, yung 100 million. Bangkarote na sina mama at papa. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Kung wala ng kwota, talagang wawakwak na ang pamilya nating Jiang. Kailangan na naming magpalaboy-laboy ng mga magulang ko. Tutulog sa ilalim ng tulay at mamalimos. Oo, anak. Nay, pakiusap. Ikaw ang pinakamagaling. Hindi mo matitiis na makita akong mamalimos kasama ng tatay mo. Tama ba? Pinalayas ninyo ako sa bahay. Anong kinalaman ko doon? Karapat dapat sa inyo yan. Karapat dapat, karapat dapat. Karapat dapat. Umalis. Karapat dapat. Umalis. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng mamalimos. Ibigay mo sa akin ang 100 million. Pangkarote na ang Lin's Group kagabi. Ang utang ay umaabot sa 300 million. Anong ibinalik niya sa iyo? Ano? Tangang babae ka. Talagang pinatay mo ako. Bakit ako ang sinisisi mo? Hindi ba't ikaw ang pumili noon? Papatayin kita.